pinakabagong balita, ang tagapagmana ng pamilyang Qin, si Qin Hao, ay babalik ngayon para formal na makuha ang trilyong ari-arian ng pamilyang Qin. Acting Patriarch, ang cellphone na ito ay naglalaman ng contact number ng Batang Panginoon. Kapag tinawagan, maaari nating tawagin ang Batang Panginoon. 5 taon na. Panahon na para bumalik at pangunahan ang trilyong ari-arian ng pamilyang Qin. Yuking. Qin Hao. Tapos na ang klase. Yuking, ikaw na rin na ng paaralan. Bakit ka kasama ng isang delivery rider at naglalambingan? Hindi ka nahihiya? Si Qin Hao ay kasintahan ko. Masaya akong kasama siya. Hindi nakakahiya. Hindi ka talaga mapili. Kahit sino kaya mong mahalin. Bahala na. Wala na akong panahon makipag-usap sa iyo. Halika na, Minryo. Aalis na tayo. Paumanhin na, Yuking, na napahiya ka sa harap ng mga kaibigan mo. Hindi ko iniisip ang sinasabi ng iba, basta nagmamahalan tayo. Sapat na iyon. Huwag kang mag-alala, Yuking. Pagkatapos ng araw na ito, lahat sila ay may inggit sa iyong pagpili. Ang 5 taon ay natapos na. Ngayon ang araw ng aking pagbabalik sa pamilyang Qin. Hindi ko alam kung kailan. Makokontak ko ang aking ate. Yuking, kailangan kong sagutin ang tawag. Sige, bibili ako ng tubig. Hello, Ek. Bastos ka. Alam mo pang sumagot ng telepono. Akala ko nakalimutan mo na ikaw ang Batang Panginoon ng pamilyang Qin. Paano ko makakalimutan, ate? Babalik ako bukas. Nga pala, ate, may sasabihin ako sa'yo. Sa aking paglalakbay ngayon, nakakilala ako ng isang napakagandang babae. Ipakikilala ko siya sa inyo kapag dumating ang oras. Qin Hao, mag-ingat ka. Qin Hao. Qin Hao, wag mo naman akong takuti. Qin Hao, tulong. Saklolo. Mabilis. Malakas ang pagdurugo ng pasyente. Cardiac arrest. Bilis. Mas mabilis pa. Paolo Santos, gumising ka naman. Wag mo akong takuti. Paolo Santos. Naghintay sa labas ang pamilya. Sumuko na kayo. Ang pinakamagandang mangyayari sa kanya ay maging vegetative state habang buhay. Huwag na kayong umasa. Bea, ano itong nangyayari? Anong nangyayari dito? Dad, Mom, si Paolo Santos. Nasa vegetative state na siya. Sabi ng doktor, ang gastos para sa susunod na paggamot ay maaaring astronomical. Gusto kong makatipid. Kaya umuwi kami para maalagaan siya. Hindi ako sang-ayon. Sabi ko na sa'yo noon. University student ka. Ang pag-asa ng buong pamilya. Huwag kang makipagrelasyon sa delivery boy na yan, pero hindi ka nakinig. Pinilit mo, at lalo na ngayon na ganito ang kalagayan niya. Baka habang buhay siyang hindi magising. Sinasabi mo bang aalagaan mo siya habang buhay? Dad, Mom, si Paolo Santos ang boyfriend ko. Kahit hindi na siya magising habang buhay. Hindi ako susuko. Hindi ka pwede. Sinasabi ko sa'yo, kung ipipilit mo ang pakikipagrelasyon sa kanya ngayon, hindi na kita ituturing na anak. Nako, daddy niya, anong mga sinasabi mo? Anong mga sinasabi mo? Tama na, huwag mo nang pansinin. Hayaan mo siyang pumili. Tingnan natin kung pipiliin niya ang mga magulang niya o ang vegetable na yon. Bea. Dad, Mom, nangako ako kay Paolo Santos na makakasama ko siya habang buhay. Hindi ako mabuting anak. Ang utang na loob ko sa inyo, babayaran ko sa susunod na buhay. Anak, bilisan mo. Bumangon ka na. Bumangon ka. Bea, Tama na, huwag ka nang pumunta. anak, Walang anak na magiging filial sa harap ng matagal na pagkakasakit, kahirapan sa mag-asawa, maraming kalungkutan. Hindi ako naniniwala na makakasama niya ito habang
Kinhao, no matter what you become, I will always stay by your side. Until you wake up. No matter what the cost. Teacher. Yuking, you are the top student in the class. Are you sure you want to drop out? Yes, Yuking, you are the campus belle of our university. What kind of man can't you find? Why? For a smelly delivery guy. Not even attending college. Yes, Yuking, those who pursue you are lined up from here to the school gate. You don't need the, because of a person in a vegetative state, stay guarding them and not let go, right? As my boyfriend is sick, I need to work to take care of him. Compared to education, Kinhao is more important in my heart. Chinhao's later treatment costs are an astronomical figure. Even if you drop out, you might not be able to afford it, right? I will find a way to earn money. Useless. The young master has been missing for 3 months. You can't even find a trace of him. What's the use of you? On behalf of the family head, please calm down, Bo. We have searched the entire Imperial City. There is truly no trace of the young master. Can't find in the Imperial City. Then search the entire land, the whole earth. I don't care what method you use. Even if you search mountains and seas, you must find the young master for me. Search mountains and seas. Welcome back the young master. Search mountains and seas. Welcome back the young master. Kinhao, I heard abroad there's a new medicine. When you save enough money, I can get it for you. I believe, one day you will get better. Paano nagkaroon ng tao sa loob ng bahay? Baka, nagising na si Kinhao. Kinhao. Aling Zhang ang may-ari ng bahay. Bakit kayo naririto? Yuking, ganito kasi yan. Tungkol sa sitwasyon mo, narinig na naming lahat. Kaya naman, nandito kami para tulungan kang maglinis. Ikaw na isang dalaga, nag-aalaga ng kasintahang paralisado ng 10 taon, hindi madali. Kami namang mga kapitbahay, wala naman kaming maibibigay na malaki. Pero nagtulungan kaming lahat, nag-ipon ng pera. Ito, tanggapin mo. Isipin mo na lang na maliit na regalo ito mula sa amin. Hindi. Nitong mga nakaraang taon, malaki na ang naitulong nyo sa akin. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Tanggapin mo na, hindi rin madali ang sitwasyon mo. Sa ganitong sitwasyon, patuloy ka pa ring lumalaban. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Hindi po. Yuking, tanggapin mo na, Yuking. Oo nga, tanggapin mo na. Tanggapin mo na, anak. Tanggapin mo na, anak. Nitong mga nakalipas na taon, ang mga sakripisyo mo para kay Chinhao. Nakikita namin lahat, talaga namang humahanga kami sa iyo. Oo nga, Yuking. Sa ganitong sitwasyon, kung ordinaryong tao lang yan, matagal na siyang umalis. Pero ikaw, patuloy ka pa rin nag-aalaga sa kanya. At saka, ang pagpupursige mong ito ay 10 taon na. Ilan bang 10 taon mayroon ng isang tao sa buhay niya? Talagang napakahirap ng pinagdadaanan mo. Ang perang ito, tanggapin mo na lang. Huwag mo sanang isipin na kulang. Oo. Aling Zhang, mga minamahal kong kapitbahay. Sa ngalan ni Kinhao, salamat po sa inyo. Sa ngalan ni Kinhao, yumuyuko po ako sa inyo. Nako, huwag po. Bumangon ka na. Anak, bumangon ka. 10 taon na, nandyan pa rin si Yuking na naghihintay sa akin. Kailangan kong magising, talagang kailangan kong magising. Yuking, gagamitin ko ang buong lakas ng pamilyang Kim para burahin ang lahat ng iyong pagdurusa nitong nakalipas na 10 taon, lahat ng iyong kasawian. Miguel, narinig mo ba? Sa mundong marami pa ring mabubuting tao. Kailangan mong magising agad, kahit hindi para sa akin. Para sa kanilang kabutihan, kailangan mong magising. Sophia, hintayin mo ako, magigising ako. Talaga. 10 taon na ang nakalipas. Sinabi mo, pagkatapos ng graduation natin sa kolehiyo, magpo-propose ka sa akin. Sinabi mo, nabibigyan mo ako ng pinakamalaki at pinakamagandang proposal ceremony. Para sa akin na maging pinakamasayang babae sa buong mundo. Ang pinakamasayang bagong kasal. Gaano ako kasaya noon. Ngayong nakikita kita sa ganito mong kalagayan, gayon din ako nasasaktan. Umiiyak si Sophia, magigising ako, kailangan kong magising. Miguel. Pagod na talaga ako.
Sa loob ng 10 taon, ang mga magulang ko ay ayaw akong kilalanin. Ang mga dating kamag-anak at kaibigan. Sabi nila, ako ay para sa pagkuha ng tulong pinansyal mula sa iyo, kaya hindi ako umalis sa iyo. Isa rin akong babae. Gusto ko rin kasama ang mahal ko. Tumakbo ng malaya sa ilalim ng araw. Gusto ko rin ng isang tao na magiging proteksyon ko. Wala na akong ibang iniisip ngayon. Ngayon, ang tanging gusto ko ay magising kaagad. Miguel. Sophia, huwag ka nang umiyak. Sa mga susunod na taon, ako na ang magbabantay sa iyo. Kinhaw. Bea, gising ka na. Bie, alaga mo ako ng 10 taon. Mula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Gising. Gising na si Paulo Santos. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Si Paulo Santos, gising na. Ang 10 taong pagtityaga ni Bea ay hindi nasayang. Ako, hindi kaya ako nananaginip. Siyempre hindi ka nananaginip. Hindi na ako makapaghintay. Nagawin kang ang magiging may bahay ng pamilyang Kim. Gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng pamilyang Kim upang gawin kang sa mundong ito ang pinaka nakakasilaw na nobya. Halika. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Basta't magising ka lang. Masaya na ako. Bie, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Bukas, magpo-propose ako sa iyo. Pagdating ng araw, tawag ko ang lahat ng mga tumulong sa atin sa loob ng 10 taon. Lahat ng tumulong sa atin, pati na rin ang lahat ng ating mga kaibigan at kamag-anak. Para masaksihan nila. Bea. May gusto lang akong sabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi. Tita Zhang, okay lang po. Magsalita na po kayo. Hindi ka siguro. Talagang naniniwala na magpo-propose sa'yo si Paulo Santos, di ba? Kasi 10 taon siyang comatose. Hindi nga makalakad. Ang mga sinasabi niya, maaasahan ba yon? Tita Zhang, salamat po. At salamat din po sa mga kapitbahay na nag-alaga sa akin ng napakaraming taon. Sinabi ni Paulo Santos na bukas, pupunta siya para mag-propose sa akin. Siguradong darating siya. Hinihintay ko ang araw na ito, ng 10 taon na. Sobrang gusto ko na talaga na makasama siya. Sige. Hello. Hey. Ako si Paulo Santos. Brat. 10 taon ka nang hinahanap ng iyong ate. Saan ka nagpunta? Hey, Brat, saan ka nagpunta sa loob ng 10 taon? Alam mo ba, ang buong pamilya ay naglakbay sa buong mundo para hanapin ka. 8. 10 taon akong naaksidente at naging vegetative state. Si Bea ang nagligtas sa akin at nag-alaga sa akin ng 10 taon. 8. Gusto ko siyang formal na pakasalan. Gusto kong gawin siyang pinakamakinang na nobya ng Xinjiang Empire. Natagpuan ng Young Master ay isang dalaga mula sa ordinaryong pamilya na nagngangalang Bea Reyes. Isang dalaga mula sa ordinaryong pamilya. Young Master, ang mga ancestral rules ng pamilyang Qin, ang bawat tagapagmana ay hindi maaaring makipag-asawa sa ordinaryong tao. Kailangan niyo pong kumbinsihin ng Young Master na mag-isip ng mabuti. Oo, kahit ang mga anak ng mayayaman sa kabisera ay hindi pasok sa mata ng ating pamilyang Qin, lalo na ang ordinaryong tao. Hindi talaga siya karapat-dapat para sa Young Master. 8. 10 taon akong naaksidente at naging vegetative state. Si Bea ang nagligtas sa akin at nag-alaga sa akin ng 10 taon. 8. Gusto ko siyang formal na pakasalan. Gusto kong gawin siyang pinakamakinang na nobya ng Xinjiang Empire. 11 Hindi talaga siya karapat-dapat para sa Young Master.
Oo. Makaluma. Isang batang babae, hindi inalintana ang pagtalikod sa pag-aaral, at pakikipaghiwalay sa mga magulang para alagaan ang kasintahan ng 10 taon. Kung kayo, magagawa nyo ba iyon? Magagawa mo ba? Magagawa mo rin ba? Madaling makuha ang isang mamahaling kayamanan, mahirap makuha ang isang mapagmahal na asawa. Sa tingin ko, ano man ang pagiging match sa estado, pagsasama ng perlas at jade, ay hindi kasing halaga ng isang tunay na puso. Bago ito, hindi ko akalain na mayroon pa sa mundo ng ganito katapat at kahanga-hangang babae. Maraming marangal na pamilya sa mundo, ang hindi kasing halaga ni Bea Reyes. Hindi siya mula sa marangal na pamilya. Kaya gagawin ko siyang marangal. Ipagbigay alam sa buong lupain. Agad na pumunta sa pamilyang Reyes para mag-propose. Gusto kong si Bea Reyes ay umangat sa langit sa isang iglap. Oo. Elena, ayon sa mapagkakatiwalaang balita, si Miguel ay ikakasal na. Ano? Si Miguel ay ikakasal na. Ano, ang ating pinuno ay magpapakasal na? Ang nobya ay mula sa aming domjo. Napakaganda, ihanda ang sasakyan. Ang aming pamilyang Santos ay nais unang makilala ang ating bagong madam. Si Miguel ay ikakasal na. Nakansela ang flight. Kailangan kong makarating agad sa domjo para personal na mabati si Miguel. Opo. Sa mga ninuno ng pamilyang Chin, nasa inyong tabi. Si Bea, inyong ina, kasama ang ika-49 na pinuno na si Miguel, ay humihiling. Sa domjo, may isang babaeng nagngangalang Sofia, na may mataas na karakter, at walang hanggang katapatan. Kaya't, sa harap ng inyong mga ninuno, kami ay humihingi ng kamay ni Sofia. Simulan na. Puntahan natin ang domjo para mag-propose. Hi, Nakauwi na ako. pakuhaan mo ako ng tubig. Nauuhaw na ako. Array, dahan-dahan ka sa pag-inom. Sabi ko na nga ba, sa edad mo na yan, bakit kailangan mo pang pumunta sa construction site, nakikipag-agawan ng trabaho sa mga bata? Nako, kaya ba ng buto mong ito? Hay nako, ano pa ang magagawa ko? Alam mo naman, ang pag-aalaga sa isang taong nasa vegetative state, ang gastos ay napakalaki. Kung hindi ako kikita, ang aking anak, gaano kabigat ang kanyang pasanin? Sabi ko na nga ba, dati pa lang, nang makipaghiwalay ka kay Sofia. Pagkaalis ng iyong anak, bawat buwan, palihim mo siyang panadadalhan ng pera. Bakit mo pa ito ginagawa? Naku, tama na yan. Huwag mo ng problemayin. Kahit ano pa, anak ko pa rin siya. Habang kaya ko pa. Ang kaya kong itulong, ay gagawin ko para sa kanya. Kaya pala, sa loob ng 10 taon, bawat buwan, anonymous na nagpapadala. Ang mabait na nagpapadala ng pera sa akin ay ang aking ama pala. Tay. Pa. Oh, Chinga. You're back. Bakit ka pa bumalik? Pa. Kinhaw. Gising na siya. Ano ang sinasabi mo? Gising na si Chinhao. Pa. Gising na si Kinhaw. At ang una niyang sinabi paggising ay ang mag-propose sa akin. Ang batang pasaway na ito. Sa wakas ay gising na. May konsensya pa rin pala siya. Alam ba niya kung paano nabuhay ang anak ko sa loob ng 10 taon? Pa. Tama na. Ito ay magandang balita. Huwag na kayong umiyak, kayong mag-ama.
andyan na si pangalawa. Shen Yuking. Nagbalik ka pa talaga. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ba't dahil sa vegetative patient na yun, ay naputol na ang iyong ugnayan sa pamilyang Shen? Paano ka pa nagkaroon ng mukhang bumalik? Tito, gising na si Kinhao. Ano, totoo. Pagkagising ni Chin Hao, nag-propose agad siya kay Yuking. Propose. Shen Yuking, hindi mo naman siguro talaga balak magpakasal sa vegetative patient na yan, di ba? Hindi siya vegetative patient. Gising na si Kinhao. Ayon. Pagkagising ni Chin Hao ay sinabi niya na, darating siya para mag-propose maya-maya. Sakto naman at dumating kayo. Iyon, maging saksi kayo. Ang paghihirap ni Yuking sa loob ng 10 taon, hindi napunta sa wala. Oo. Tama na nga, anong ipagmamayabang sa isang vegetative patient? Nakahiga ng 10 taon, kung makakabangon pa siya ay isa pang usapin. Tama. Ay. Noon kasi, inirekomenda ko pa ang Yuking ninyo sa kanya. Siya ay kilalang kilala sa aming nayon, isang sikat na mayaman. Pero walang ambisyon ng anak ninyo. Pinilit niyang kumapit sa vegetative patient na yon. Tito, gising na si Kinhao. Hindi siya vegetative patient. Hoy, Kinhao. Bie, ang pila ng kasalan na inihanda ko nasa daan na. Handa ka na ba? Opo, 10 taon ko nang hinihintay ang araw na ito at 10 taon na rin akong naghahanda. Hintayin mo ako, Bia. Hindi magtatagal, gagawin kitang pinakamakinang na nobya sa mundong ito. Itong pasaway na bata. Kayo, sino po kayo? Tita Zhang, huwag po kayong matakot. Aking mga tauhan sila. Si Don Ricardo, ang pinakamayamang tao sa silangang distrito, kasama ang lahat mula sa pamilya Diamante, ay buong galang na sinasalubong ang pagbabalik ng batang Panginoon. Buong galang na sinasalubong ang pagbabalik ng batang Panginoon. Tumayo na kayo. Batang Panginoon. Punta sa pamilya siya. Mag-propose. Sinabi na ni Paolo na gagawin niya ako pinakamakinang na nobya sa mundong ito. Kung sinabi niya, gagawin niya yon. Si Paulo, ang batang yan, pagkagising pa lang, kaya nang mag-propose sa aming Bea, hindi siya pahuhuli sa mga mayayaman. Ayos ang batang yan. Tita, sabi ko na nga ba, hindi maliwanag ang isip ni Bea, ikaw din, nagiging ulyanin na rin. Si Paulo, 10 taon nang nakahiga, lahat ng kailangan niya, si Bea ang nag-aalaga, anong gagamitin niya sa pag-aalok ng kasal? Naniniwala pa kayo sa mga kalokohang yan? Buti nga sa inyo, kaya sa loob ng mga taon na yan, mahirap pa rin kayong pamilya. Ngayon, ang pagpili ng asawa ay dapat base sa pamilya at background. Ang boss ni Gabriel, nagkagusto sa inyong Bea. Kahit hindi pa siya nakatapos ng kolehiyo, at ang kanyang edad ay medyo may edad na rin, pwede pa ring pagtiisan. Kaya naman, ipakasal na lang si Bea sa kanya. Higit pa rito, kapag nagbigay siya, 1 milyong piso ang bigay kaya, yan, 1 milyong piso. Tama na. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak ninyo. Gusto ninyo lang akong maging hagdan ni Gabriel para umangat siya sa trabaho, di ba? Hindi ako papayag. Sa buhay kong ito, wala akong ibang papakasalan kundi si Pao. Kung hindi kayo sumasang-ayon at hindi sumusuporta, pwede na kayong umalis. Ikaw, Bea, tito mo ko, paano mo kami magagawa paalisin? Ang sumusuporta lang sa amin ni Paolo, ang aking kamag-anak. Tulad ninyong mga kamag-anak na gustong paghiwalayin kami ni Paolo, hindi ko kayo kinikilala. Ikaw, Bea, sobrang pihikan ka pa rin kahit mahirap ka. Kaya pala sa loob ng maraming taon, walang gustong lumapit sa inyong pamilyang mahihirap. ako naman, bilang manager ng Pangkat Diamante, payo ko sa'yo, maging totoo ka sa sarili. Huwag kang puro pangarap ng pag-ibig sa buong araw. Hindi ko kailangan ang payo mo. Naniniwala ako na gagawin ni Paolo ang sinabi niya. Hindi niya ako lolokohin. Hindi ka lolokohin. Hindi ba sinabi niya, magpo-propose siya sa'yo, nasaan na siya? Oo nga, nasaan na? Dumating na ang bigay kaya? Qin Hao, yung master of the Imperial Capital's Qing clan, with betrothal gifts, a pair of Warring State Mandarin Jade pendants, 50 gold bars, 10 million in cash, and a 5,000 SQM manor in the eastern suburbs, proposes to Miss Shen Yuking of the Shen family. Qin Hao, gising ka na. Kinhao. Ito. Yuki, sa loob ng 10 taon, hindi mo ako iniwan. Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan ng Imperial Capital Qin Clan bilang regalo sa kasal upang linisin ang lahat ng kahihiyan na dinanas mo sa loob ng 10 taon. Gusto kong ipaalam sa buong Zongxia at sa lahat ng marangal na pamilya na ikaw ang magiging pinakamarangal na ginang ng aking Imperial Capital Qin Clan. Ano, ang lahat ng ito ay galing kay Qin Hao. Paano nangyari yan? Siya ay isang vegetative patient na nakaretay sa loob ng 10 taon. Paano siya makakapagbigay ng ganitong kaalagang bagay? Aba,
Vegetative patient ang pagkuha ng mga aktor at pagbili ng props. Siguradong malaki ang nagastos ni Shen Yuking. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ikaw na isang vegetative patient na nakahiga ng 10 taon, lahat ng iyong pangangailangan ay umaasa kay Shen Yuki na nagtatrabaho para buhayin ka. May kakayahan ka ba na bumili ng napakaraming mamahaling bag? Sa tingin ko, peke ang lahat ng ito, di ba? Peke pala yan. Sinasabi ko na nga sa inyo, para lang tingalay namin kayo. Nilabas nyo pa ang inyong pampalibing, ano? Sayang naman. Sa isang malaking grupo tulad ng Chus, na pinagtrabahuhan ko ng maraming taon. Kayo, hindi nyo ako maloloko. Kuya, hindi ko lang sinabi sa iyo ang ilang bagay. Kailangan ba talagang kasama mo ang vegetative patient na yan, na naghahanda ng mga walang halagang bagay, para linlangin ako? Sa tingin mo ba madali akong maloko? Lene, Anong ini-HMPH mo? may tama ka sa isang bagay. Ito ay tunay na mga bagay na walang halaga. Iniutos ko na kay Chu Wuming, ang pinakamayamang tao sa Dongzhou, na maghanda ng mga simbolo ng impluensya ng aking Imperial Capital Qin Clan bilang mga regalo sa kasal. Siya ay darating kaagad. Presumptuous, you, who's been paralyzed in bed for 10 years. Let alone commanding Mr. Chu. Have you even met Mr. Chu? You've met More than just met. I even once at Mr. Chu's banquet personally toasted Mr. Chu. Didn't expect that. How? My husband, you know, is the manager of Chu Corporation, a capable subordinate of Mr. Chu. You lie without investigating first. Got exposed, didn't you? Kid, even you've been paralyzed for 10 years and just woke up, I won't bother with you. As long as you obediently leave Shen Yuking. Don't just occupy the space uselessly. Enough, you all, stop talking. I've said, I will only marry Qin Hao in this life. Shen Yuking, don't refuse this offer. Let me just tell you direct. The person who likes is the vice president of Chu Corporation, Chu Nan, son of Chu Wumeng, the richest man in Silangan. Chu Xiao's wife just died. If you marry now, you'll have endless wealth and prosperity. Are you crazy, insisting on suffering with this person? Even if it's following Qin Hao through hardship and suffering, I am willing. You. Lene, Chunan. Who is Chunan? Even if his father, Chu Wuming, came, ask him if he dares to covet the mistress of our Qin family. Kim, you're so bold. Okay, since you want to die, then I will fulfill that wish too. I'm sending a message to Chu Xiao now. Qin Hao, in a bit, I'll let you know the consequence of offending Chu. Isabela, simbolo ng mga regalo ng kasal mula sa pamilyang Qin. Handa na po ba ang lahat? Don Antonio, handa na po. Ipapadala na po agad. Pupunta na ako sa Dongzhou. Opo, Don Antonio. Ihanda ang sasakyan, agad sa airport. Opo, ikaw, ngayon na. Datang inihanda kong mga regalo, para ipadala kay Sofia. At ako, pupunta sa airport para salubungin ang isang mahalagang tao. Mga regalo, Sofia. Ay, sige po, ipapadala ko na agad. Wow! Ang halaga ng mga regalo na ito ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa pamantayan ng aming pamilya. Hindi kaya ito ay para sa akin? Tumawag na si Paolo. I hope, patay ka na ngayon. Paolo, Marco, ano ang sitwasyon kay Sofia? Paolo, nagising na pala ang nobyo ni Sofia. Hindi lang siya nagbabala na hamanin ka, kundi nais niya ring pakasalan si Sofia. Ano, isang vegetative state ang lalaking makikipag-agawan sa babae ko. Dadating na ako agad dala ang mga regalo. Bantayan mo siya, ipadala ang mga regalo. Mabuti na lang, bago kayo dumating. Hindi ko hahayaang maalis si Sofia. I hope, si Paolo ay agad darating sa bahay ng Shen para mag-propose. Hindi na natin pag-uusapan ang iyong mga regalo, totoo man o hindi, kahit pa totoo ang mga ito. Sa harap ng marangal na regalo ni Paolo, wala itong kabuluhan. TSK, pinapayuhan kita, na umalis ka na kay Sofia, huwag kang susubok. Gusto kong makita kung gaano kayayaman ang kanyang pamilyang santo sa harap ko. Sige, malapit nang dumating si Vice President Chu. Gusto kong makita kung, ikaw, isang pilay na nasa wheelchair, ay iiyak at luluhod, at yuyuko kay Young Master Chu para umamin ng pagkakamali. Luhod at yuko, huwag lang si Chunan, kahit pa si Chu Wuming mismo ang pumunta. Siya ang luluhod at yuyuko sa akin. Talaga namang napaka-arogante mo. Hindi mo pwedeng insultuhan ang pinakamayamang si Chu. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Bata, ang tulad mo. Kahit si Vice President Chu, ay hindi mo matapatan kahit isang hibla. At nananatili ka pa rin kay Shen Yuking. Ikaw, gusto mo lang naman ng pera. Hay,
Ganito, basta't maayos mong ihatid si Shen Yuki sa kama ni Young Master Chu, maaari kong ipagawa kay Young Master Chu na bigyan ka ng bayad. Tia Ozu, tapos ka na ba? Kakagising lang ni Kinhao. Huwag ninyong inaapi ang tao dito. Shen Yuking, bakit ka nagpapanggap na malinis? Kung magkagusto sa iyo si Young Master Chu, swerte mo na yun sa walong buhay. Kahit pabigyan niya ako ng bundok ng ginto at pilak, hindi yan tatalo kay Kinhao. Sa bawat sentimo na ibinibigay niya. Shen Yuking, marami na akong nakitang babae na tulad mo, hindi ba't kulang lang sa pera? Ganito, basta't magbigay ka lang ng presyo, walang hindi kayang ibigay ni Young Master Chu. Kung ikukumpara sa ganitong tao, hindi ko alam kung ilang beses siyang mas mataas ang antas. Dumating na ang mga bigay kaya ng pamilyang Chu. Maligayang pagdating, acting family head. Isang regalo ng kasal na sumisimbolo sa kapangyarihan ng angkan ni Chi, lahat ay naipadala na kay Hao. Nag-uulat sa acting family head. Naipadala na po ito. Magaling, pumunta ka sa pamilya Shen para sa akin. Dalhin mo sina Howard at ang bagong matriarka ng angkan ni Chi sa paliparan upang makipagkita sa akin. Opo, dadadilahin ko na ang mga tao patungong pamilya Shen. Dumating na ang regalo ng kasal. Ang angkan ni Chu ay nagbigay ng regalo ng kasal. Isang gininto ang mapa na may jade. Chin Hao, nakita mo ba? Ito ang pinakamayamang tao sa silangang lungsod. Ang lakas pinansyal ng angkan ni Chu. Ang laki naman ng mapang ito. Gawa pa ito sa ginto. Gaano kaya ito kamahal? At ang piraso ng jade na iyon, mukhang mahal talaga. Yuking, nakikita mo ba? Ito ang regalo ng kasal na inihanda ng aking tatay para sa'yo. Basta't handa kang pakasal sa akin. Iyon na ito. Yuking, bakit ka nag-aalinlangan? Mabilis na pumayag ka. Ang mga ito ay mas matindi pa kaysa kay Chin Hao. Ang mga basura niyang ipinadala. Parang bundok ng ginto. Hikayatin mo si Yuking. Ito ang sa aming pamilya Shen. Ang pagkakataon para umangat ng husto. Huwag na huwag mong palampasin. Hay, tama na. Ang usaping ito, hayaan na si Yuking ang magdesisyon. Yuking, pinapayuhan kita na pag-isipan mong mabuti. Ang red along kasal na ito ay para sa buong pamilya mo. Pera na hindi mo kikitain sa 10 buhay. Sigurado ka ba? Ang regalong kasal na ito ay inihanda para sa iyo. Direktor Chu, sa loob ng 3 minuto pa, makakarating na tayo sa tahanan ng mga Shen. Ipabatid ninyo na maging todo-todo ang paghahanda nila kung may sino mang makasakit sa Young Master. Huwag ninyo akong sisihin sa aking walang awang pagtrato. Opo. Sigurado ka bang para sa iyo ang handog na pamamanhikan na ito? Ikaw ang pasyente sa coma na nakikipag-agawan sa babae ko. Ano ang ibig mong sabihin sa iyong sinabi kanina? Hindi para sa akin ang handog na ito? Para sa iyo pa ba? Siyempre, para sa akin, ang iyong munting pamilyang Chu. Kaya bang tumbasan ang antas ng handog na ito? Paolo, hindi ka natatakot, na angkinin ang handog ni Chu Xiao. Nakakahiya kang tao. Ikaw, kahit mag-deliver ka ng pagkain habang buhay, kahit isang bahagi sa 10,000 ng handog ni Chu Xiao, ay hindi mo kayang makuha. Ikaw ang vegetative na kasintahan ni Bea, di ba? Sabi mo, hindi ka na lang ba hihiga sa kama at maghihintay ng kamatayan? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na angkinin ang aking handog na pamamanhikan? Ikaw ang anak ni Chu Wuming. Paulo, sa harap ni Chu Xiao, lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng pinakamayamang si Chu. Naghahanap ka ng kamatayan. Ay naku. Tama, si Chu Wuming, ang pinakamayamang tao sa Dongzhou, ay ang aking ama. Buti alam mo na ang matakot. Bilisan mong lumuhad mula sa iyong wheelchair. Baka pag-isipan kong patawarin ka minsan. Takot. Ako, si Paolo, sa buhay na ito, ay hindi ko talaga alam isulat ang salitang takot. Chunan, di ba? Alam mo ba, ang gintong mapa na may jade, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Oh, hindi sinabi sa'yo ni Chu Wuming kung ano ang kinakatawan ng gintong plakang may jade. Kung gayon, ikaw, hamak kang tao, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Ang gintong may jade na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan. Ito ang sa iyong munting pamilyang Chu, ang pintuan ng kapangyarihan na hindi mo maaaring lampasan. At ikaw pa ang nagkabit nito. Hindi ko sana nais na makipag-away sa'yo. Nag-isip sana ako na bigyan ka ng pera para kusang umalis ka kay Bea. Ngunit ikaw, ay paulit-ulit mo akong hinahamon. Nagsasalita ng mayabang. Kamatayan ang nararapat sa'yo. Chunan, talagang kayabang mo. CJ, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Chu Wuming, sa loob ng 3 minuto, kung hindi ka pa makarating sa tahanan ng mga Shen, huwag mong sisi sa akin kung hindi ko napahalagahan ang ating relasyon bilang amo at utusan. Ay, Chu Wuming, within 3 minutes, if you still haven't arrived at the Shen families, don't blame me for forgetting our master-subordinate relationship. yes. Rush and quickly to the Shen family.
True woman. Call my father. 3 minutes remaining. What are you pretending to be? Never mind 3 minutes. Even 3 hours. Or 30 hours. My father would never appear in a godforsaken place like this. You king, look at the man you chose. He's completely useless. I dare say, if I were to take you right in front of him, he wouldn't even dare to part. I advise you to let Yuking go. Otherwise, What? You little darling. Are you daring to hit me? Go. Kinhao, Shen Yuking, listen to me carefully. You are my woman. Today, right in front of your parents, and in front of your boyfriend, I'm going to take you. let me go. Let go of my daughter. Let her go. I said. let Yuking go. Kinhao, You rebellious son, stop. Yuking, ayos ka lang ba? Tay, bakit ka nandito? Siya ang pinakamayamang tao sa silangang lungsod. Chu Wumang. Pati ang pinakamayamang si Mr. Cho ay dumating. Bata ka, tiyak na patay ka ngayon. Tay, sandali lang po muna. Hayaan mong pabagsakin ko muna itong bastardo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Sino ang gusto mong pabagsakin? Siya nga. Tay, bakit mo ako sinampal? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay parang isang mahinang tao lang. Nabanggaan siya ng kotse ilang taon na ang nakakaraan at naging halaman. Pinagbibigyan lang ba siya ng babae para mabuhay hanggang ngayon? Kung siya ay isang mahinang tao, lahat ng narito ay mas mababa pa sa basura. Tay, ikaw. Anong klaseng salita yan? Ikaw ang pinakamayamang tao sa silangang lungsod. Siya, ang basurang ito. Paano siya makakapantay sa'yo? Mr. Chu, tiyak na may malaking hindi pagkakaunawaan. Ang batang ito, ang unang nanilampuri sa iyo sa harap ng marami. Iyong Master Chu, iyon ay ginawa para ipaghiganti ka. Chuguming, ang galing na nagawa ng anak mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, ako ang magbibigay sa iyo ng paliwanag. Manahimik ka, Chu. Tuturuan mo pa ako para sa tatay ko? Sino ka para gawin yan? Marco, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Natawagin ang pangalan ni Chief Chu. Hindi ka na ba nagsasawa sa buhay mo? Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero nagpapalalo ka pa rin dito. Kahit ang pinakamakapangyarihan pa ang dumating ngayon, hindi ka na nila may iligtas. Sinabi ko na nga ba, ang anak kong gumagawa ng kalokohan sa labas ay dahil sa inyong mga huwad na kaibigan na nag-uudyok sa kanya. Gusto mo bang saktan ng aming pamilya, Cho? SSS Sir Chi, wala po kaming kinalaman dito. Siya po, ang lalaking ito, ang unang umagaw sa babae ni Young Master Chu. Kami, Array. Tay, bakit mo siya sinasaktan? Siya dapat ang sinasaktan mo. Kung alam kong sasaktan mo ang pamilya, Chu, nung ipinanganak ka pa lang, nilunod na kita sa inidoro. Tay, anak mo ako, wala akong anak na tulad mo. Alam mo ba kung anong uri ng tao siya? Ako, ang tatay mo. Hindi karapat-dapat na mag-ayos ng sapatos niya. Gusto mo siyang saktan? Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako po si Don Fernando, ang pinakamayamang tao sa East Province. Ay bumabati kay Young Master Marco ng Chin Group. Pagbati po, Young Master. Siya ay ang Young Master ng Chin Group. Ang Young Master ng Chin Group. Paano nangyari to? Imposible. Siya ay isang tao na nasa kama 10 taon. Isang nagde-deliver lang ng pagkain. Paano siya magiging ang Young Master ng Chin Group? Matanda. Hindi ba ako nananaginip? Kurot mo nga ako agad. Mahal, hindi ka nagkamali ng pandinig. Ang ating manuga ay tunay ngang Young Master ng Chin Group. Sa pagkakataong ito, ang ating anak na babae ay sa wakas ay umangat na. Mahal na ginang, naging pasyente sa koma ang Young Master. Nakahiga sa kama ng 10 taon. Sa tulong ng mahal na ginang para sa kanyang walang sawang pag-aalaga. Dito, si Cho Woman, sa ngalan ng lahat sa Chin Group. Ako ay nagpapasalamat sa iyo. Itong, Paolo. Totoo ba ang sinasabi nila? Bie. Totoo ang lahat ng ito. Ako ay talagang ang tagapagmana ng Kinbrew. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. At lalong hindi posible na magkaroon ng kasalukuyan kong katayuan. Bie, ang mapa na ito ay ang aking handog bilang pangakong kasal. Mahal na ginang, ang gintong plakang ito ay gawa sa purong ginto at may inukit na jade. Ito ang sa aming Chin Group. Lahat ng industriya sa buong lupain ng Zhongxiao. Simbolo rin ito ng kapangyarihan ng aming angkan. Ang mga pangunahing asawa na napangasawa ng aming angkan sa bawat salin lahi ay ginamit ito bilang kanilang handog na pamamanhikan. Masyado naman itong mahalaga. Hindi ko matatanggap. Bie, nararapat lang ito sa'yo. Kahit pa gusto mo ang mga bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Kailangan mo akong iligtas, pa. Sa ngayon, hindi ako ang dapat mong daing. Luhod.
Anak ko, this rebellious son, you can deal with him anytime. Even if you kill him, I will have no complaints. Senyor, before, I was blind. You, spare my life. Spare you, if not for online identity, would you have spared me? Would you have spared them? Qin Hao, let's just forget it. Anyway, I wasn't injured. Thank you, madam. Thank you, madam, for sparing my life. Get out. Hey, get out. Did you hear? I'm telling you to get out. Oh, get out. Don't even think about stepping out of the Chin family's door for the rest of your life. Hey, did I say you could leave? Ate, can you help me? Please plead with your husband. We didn't know your husband's identity. Otherwise, we absolutely would not have treated you this way. We are all family. There's no need to make things so awkward. Anyway, you weren't really harmed. How about we just forget it? Forget it. You, for petty gains, wanted to send Yukin to someone else's bed. You even invited trouble in, almost causing her to be forced in public. This matter cannot be easily forgotten. Qin Hao, about this matter, are you preparing for a fight to the death? This fact, you chose yourself. Let's see who dares to touch me. Even a clay figure and has some temper. If you really push me, none of us will have a good time. It seems you're still not convinced. Qin Hao, don't think you're some bullshit, young master of the Qin Corporation, that I'm afraid of you. My uncle is one of the 5 great generals under Lord Wuan. One of the 5 great generals. He is currently accompanying Lord Wuan on an inspection tour in Dongzhou. If he finds out you touched me, he will absolutely not let you off. Good. Call your uncle to come over. I want to see if today he can protect you. Good. You're forcing me to do this. Welcome, Lord Wuan. Welcome, Lord Wuan. Everyone, please rise. My son's location. Have you found it? Reporting to Lord Wuan, I have located the young master's position. It's 30 kilometers from here. The road along the way have all been sealed. We can depart anytime. 10 years. I can finally see my son again. Let's go. Yes. Hello. What? Someone dares to bully my nephew? What a big nerve. My people will be there in 10 minutes. Bingo. General, please give your orders. Someone dared to bully my nephew. You take your men there first. I will first accompany Lord Wuan to find his son. We'll be there shortly. Yes. 10 minuto. Sa loob ng 10 minuto pa, darating ang aking tiyuhin. Hawak niya ang kapangyarihang magbigay buhay at kamatayan. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Yaozu, paano hindi ko narinig na nabanggit mo na mayroon ka isang napakalakas na tiyuhin? Ang tiyuhin ko ay isang personal na bantay sa ilalim ni Wuan Jun. Sa hukbo, siya ay ikalawa lamang sa isa, at higit sa 10,000 iba pa, kahit pa ang ilang tao, gaano man kalakas o kayaman, sa kanyang paningin, Hayes, ay hindi man lang katumbas ng hangin. Qin Hao, bakit hindi ka na lang umalis agad? Hindi natin kayang awayin ang isang general. Yukin, huwag kang mag-alala. Huwag pa ngang isang general, kahit si Wuan Jun pa mismo ang dumating. Hindi kami matatakot. Nagsasalita ka pa ng malalaki gayong malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong Qin Corporation ay makikipaglibing sa inyo. Ang galing ni Yaozu. Hindi niya binibigyan ng pansin ang Qin Financial Group. Talagang pinagmamalaki mo ako. Ay, Qin Hao, sila ay mga personal na bantay ni Wuan Jun. Sigurado ka ba talaga? Ay, naku. Ano ang problema? Natatakot ka na? Kahit lumuhad kayo ngayon at yumuko sa akin. Walang silbi na. Huli na. Hihiling ko. Sandali lang. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng awa. Ikaw na cute. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero matigas ka pa rin. Sasabihin ko sa iyo, kapag dumating ang aking tiyuhin, sa harap ninyong lahat, lilikatin ko ang batang ito. Gagawin ko siyang isang babaeng pinagsasaluhan ng lahat. Ang baho ng bibig mo. Naiintindihan. Sige. Sige. Kapag dumating ang aking tiyuhin, magbabayad kayo ng 10 beses, 100 beses. Kahit pa dumating ang iyong tiyuhin, matapos niyang malaman ang aking pagkatao, parang tutang aso na, sa harap ko, makikiusap. Bastos ka sa general. Gusto mo na bang Deputy Lee, nasaan ang aking tiyuhin? Bakit hindi pa siya nakakarating? General, he is accompanying a very important person, and after the matter is finished, he will be here immediately. I was ordered to deal with some clowns. Yes, it's him. He relies on being the young master of the Qin Corporation, not only disrespecting my uncle, but also beat me up like this. You must stand up for me, daring to disrespect a general, and beating up a general's family member. With these 2 offenses alone, today, he will surely die without a burial grave.
Siya ang unang nanunulsol. Bilang deputy ni General, dapat mo. Ang sabi ko ay batas. Sino ang mangangahas lumabag? Ang tapang mong magsalita. Ikaw, isang deputy lang, na nangangahas magsalita ng mayabang. Sino ang naglakas loob niya? Ano? Hindi ka pa rin kumbinsido? Kung gayon, talunin kita ngayon. Pinapayuhan kita. Maging kalmado ka. Kung hindi, baka makapukaw ka ng taong hindi mo kayang harapin. Ang ganitong kahinatnan ay hindi mo kakayanin. Taong hindi ko kayang harapin. Hindi mo naman masasabi na ang taong hindi mo kayang harapin ay ikaw, di ba? Si General Wuan ang namumuno sa Lupalop. Sa ilalim ni General Wuan, si Hizu daw, si General He ang pinakamalakas. Sa mundong ito, mayroon pa bang hindi kayang harapin si General He? Paolo, pinapayuhan kita. Mas mabuting lumuhod ka na lang at humingi ng awa. Ang iyong chin group, si General He, ay kayang durugin ng isang daliri lang. Kapag dumating na ang aking tiyo, hindi lang kayo mga ito, pati ang buong chin group ninyo, ay masisira. CJ, hihintayin ko si Hizu daw na dumating, para makita ninyo kung sino talaga ang dapat lumuhod at humingi ng awa. Matigas pa rin ang dila mo. Ngayon, gusto kong makita kung hanggang kailan mananatiling matigas ang dila mo. Walang modo. Alam mo ba kung sino ang ina ng ating young Master Chin? Wala akong pakialam kung sino ang nanay niya. Kung ang anak ay inutil, anong dakilang estado pa kaya ang magiging sa nanay niya? Kung maglakas loob siyang dumating, sasakupin ko ang babaeng ito at hayaan siyang para pasayahin ng mga kasama ko. Opo. Kapag dumating ang ina ni Young Master Chin, sasabihin mo ulit ang salitang ito. Nakikipag-usap ako kay Young Master Chin dito sa isang inutil. Kailan pa, may karapatan ng isang matandang aso na tulad mo na magsalita. Kapag nalaman mo ang tunay na pagkatao ni Young Master Chin, kung anong pagkatao niya, babayaran mo ang mga salitang iyan po. Anong pagkatao? Hindi ba't araw-araw, umaasa lang siya sa pagiging Young Master ng Chin Corporation, at nagmamalaki, bukod doon, wala siyang alam. Hindi siya makahabol kahit sa kalingkingan ng aking tiyuhin. Paano siya makukumpara kay General He? Hindi pa man lang kay General. Kahit ang aso sa tabi ko, ay mas mabuti pa ng libo-libong beses. Hindi ko sana gustong magpalala ng gulo. Pero ngayon, parang masyado akong mabait. Kung hindi kita masasaktan ng gusto, hindi mo malalaman ang pagkakaiba ng langit at lupa. Wow! Ang yabang. Gusto ko yan. Sana kapag basag-basag ko na ang iyong mga buto mamaya, unti-unti, mas mayabang ka pa rin. Huwag mo siyang gagalawin. Chika babata. Sumama ka sa inutil na yan. Anong mapapala mo? Mas mabuti pa sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong lilipad ka sa kaligayahan. Ang tapang mo talaga, bitawan mo si Yuki. What is Chu Wumang doing? It's been so long, he still hasn't brought my brother back. I can't wait any longer. Prepare the car immediately. We're going to the Shen family. Yes, madam. You have some nerve, let Yuki go. Let go. Let me go. Don't worry. When I'm tired of playing, I'll let her go. Let go of my daughter. Let go of my daughter. Mom. Auntie. Old woman, how are you? Don't mind me. Hurry and save our child. Let go of my daughter. Dad. Let go of my daughter. You old bastard. You dare hit me? Are you tired of living? Laihu, if you have a problem, take it out on me. Don't touch them. Useless piece of trash. So what if I hit your parents-in-law? Open your eyes wide and watch. Right in front of you, I'll play with your woman. Bitawan mo ako. Yuki. Anong gagawin mo? Yaozu. Ang ginawa ni Deputy, hindi ba't sobra na? Nandito ang kuya ko. Huwag nang banggitin ang pagdidisiplina ng ilang. Walang mata. Kahit batasin pa natin ang langit, ayos lang. Laihu, hinayupak ka. Hoy, bata, hindi ka ba natatakot? Nangahas kang galawin ng babae ko. Nagpapakamartir ka ba? Kung galawin ko siya, anong magagawa mo? Hindi lang siya ang gagalawin ko, pati ikaw. Anong magagawa mo?
Nang ahas ka pa ring bantaan si Deputy Lee, mamaya, hindi mo na alam kung paano ka namatay. Sige, sugurin. Sino ang mangangahas na galawin ng kapatid ko? Kapatid kong lalaki, Ate, nandito ka na. nagtiis ka sa mga taong ito. Kanina, sila ang mga taong umapi sa iyo. Yaozu. Hindi kaya siya, ang acting family head ng pangkat Chin. Tama. Ngunit kahit dumating siya, walang silbi. Kahit 10 pa niya, ay hindi makakapantay sa aking tiyuhin. May dumating na namang kagandahan. Hindi ko alam kung gaano kasarap. Paglingkuran ako kasama ang iyong ate. Ang sarap siguro noon. Kapatid kong lalaki, paano kanila inapi kanina? Ate ang magbabayad sa kanila para sa iyo. CJ, Ikaw ang umapi sa kapatid kong lalaki kanina. Tama, ako nga. Hindi lang siya ang inapi ko. Mamaya sa kama. Pati ikaw ay babastusin ko. Ang sampal na ito ay para sa kapatid kong lalaki. Ako. Ang sampal na ito ay para sa hipag ko. Naglakas loob ka? Sinampal mo ako? Mamamatay ka sa akin? Subukan mong gumalaw. Barilin mo. Kung kaya mo, barilin mo. Ako ay tauhan ni Woo Anjun. Maglakas loob ka bang barilin ako? Lahat ng narito. Walang makakatakas. Lahat kayo mamamat. Tingnan mong mabuti. Ang baril na ito ay personal na sandata ni Woo Anjun. Makita ang baril na ito ay parang makita si Woo Anjun. Huwag mo nang banggitin ang isang maliit na deputy kahit pa siya ay kasamahan ni Woo Anjun. Ang pinakamalapit na general, papapatayin ko pa rin siya. Woo Anjun, ito, paano niya ibibigay ang sandata niya sa kanya? Paano nangyari ito? Ang baril na ito, paano napunta sa'yo? Isang basurang tulad mo ay walang karapatang malaman yan. Ngayon, sa tingin mo, maglalakas loob akong barilin ka. Kahit pa ibinigay ni Woo Anjun ang baril na ito, ano naman? Binigyan ka niya ng baril. Hindi para pumatay ka ng inosente. Kung basta ka lang babaril, hindi ka rin magkakaroon ng magandang katapusan. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Luhod, humingi ka ng tawad sa kapatid kong lalaki. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat dapat malaman ng aking pagkatapos. Bibigyan kita ng 5 segundo pa. Luluhod ka ba o hindi? Para ipakita sa inutil na ito, ang aking panaginip. Brother, are you satisfied with how sister resolved this? sis, you're still so decisive. Drag him away, and make him kneel for 3 days and 3 nights, until he realizes his mistake. How dare you treat me like this? General, he won't let you go. Don't even mention General He. Even if Woo Anjun himself were here, he wouldn't dare do anything to me. Take him. No, you can't do this to me. You are that person who, while my brother was bedridden for 10 years, never left his side, Shen Yuking. Yes. You don't need to be afraid. I won't eat you. Just watch from the side. These people who bullied you are liar. I won't let any of them go. Those who bullied my brother are liar. It was you, wasn't it? Mr. Chin. It's a misunderstanding. It's all a misunderstanding. I am Yukong's sister. We are all family. Family. This is not what I heard. It's quite different. Mr. Chin, sila lang naman ito. Hindi lang bastos kay Young Master Chin, pati na rin pinilit ang misis na magpakasal sa iba. Hindi anong gusto mong gawin? Kahit pa mayroon kang baril galing kay Woo Anjun, na regalo pa. Ano naman, ang tito ko ay dating bodyguard ni Woo Anjun. Maya-maya, dadalhin niya si Woo Anjun dito para makita kanya gamit ang kanyang baril na pumapatay ng inosente. Hindi ba maganda yan? Oh, ganito na lang. Bitawan mo kami at magpapanggap akong hindi ito nangyari. Isang bodyguard lang pala ni Woo Anjun. Ang tapang-tapang at bastos. Tumutulong pa sa masama, pang-aapi gamit ang kapangyarihan. Huwag mong sabihin kaya kitang patayin. Kahit pa nandito si Woo Anjun, kung gusto kitang patayin, walang makakapigil sa akin. Mr. Chin, tayong lahat ay magiging kamag-anak. Ikaw pa naman, ang boss ng Chin Conglomerate. Bakit ka pa makikipag-away sa amin? Paano kung, ang nangyari ngayon, gagawin na lang natin isang maliit na bagay at isang walang kabuluhan? Wow, malaking bagay, maliit na bagay, walang kabuluhan. Kung hindi lang ako nakarating agad.
Kayo, ba makakaawa sa kapatid ko? General He, Liho, bakit ka naging ganito kaawa-awa? General He, sila, kahit simpleng bagay hindi magawa, kailangan ko pa bang kumilos? Nakakahiya kayong mga inutil. Pagkatapos, huwag nyo nang sabihing naglilingkod kayo sa akin, HMPH. General He. General He. Tignan natin kung sino ang magtatangkang galawin ang pamangkin ko. Nako, Tito, sa wakas, nandito ka na. Kung medyo nahuli ka pa, hindi mo na ako makikita. Yuking, nandito na si General He. Ano na ang gagawin natin? Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Si Kinhao ang bahala sa atin. Siya lang itong inutil. Magpoprotekta sa inyo. Masisira lang niya kayo. Dugot laman tayo. Bakit ka ganyan? Sino ang pamilya ko? Kayong mga inutil. Akala niyo'y pamilya namin kayo? Sino ba yung kanina, na ganyan ka-agresibo? Ngayon, huli na para magsisi. Bata. Akala mo'y dahil sa ilang pira-pirasong pera, hindi ka matitinag? Kung makakagulo ka sa maling tao, ang perang yan ay wala lang. Lene, ikaw na pala yung sinasabi nilang pinagmamalaki nilang general. Mayroon ka pa palang mata. Dahil alam mo ang pagkatao ko, bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, bigyan mo ang pamangkin ko ng pagluhod at paghingi ng tawad. Talaga naman, pare-pareho lang kayo. Maliban sa pagiging walang katwiran at wala na kayong ibang alam. Ha ha ha. Kinhao, Linisin mo ang bibig mo. Pati ba naman kapatid ko, gusto mo na bang mamatay? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko lang sanang itanong, sa inyong lahat na naririto, mayroon bang sino man na magtatangkang galawin ako? Bata, anong tinititig mo? Titig ka pa, maniwala ka man o hindi, kukunin ko ang mga mata mo at bubulutin. Nakatayo lang ako dito. Gusto kong makita, kung magtatangka ka. Ha ha ha. Oh, may tapang ka pala. Hey, gusto ko yan. Ganito na lang, ako, kailangan ng kasama. Sumama ka sa akin sa kampo, maging kasama ko. Kung mapapasaya mo ako, baka mapakawalan ko pa ang kapatid mong inutil. Kung maging masaya ako, maaari pa akong magbigay ng ilang payo, para ang iyong chin conglomerate ay umunlad pa. Ay nako, Tito, ang talas ng iyong mga mata. Oo nga pala, meron din itong isa. Ang babaeng ito ay mukhang maganda rin. Kunin mo silang dalawa, at dalhin pabalik. Magaling. Magandang ideya. Anong nangyayari? Sir, bumuho ang kalsada sa unahan, kailangan nating lumiko. Hanapin ang pinakamalapit na ruta agad kung talagang kailangan. Mag-deploy na agad ng helicopter. Dapat makarating tayo sa pamilyang Shen agad para makita ang aking anak. Masusunod po. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong akalain na ang mga pangyayari ngayon ay basta na lang mapapatawad ko ng madali. Walang kwenta. Hindi mo akalaing, ang titulo bilang prinsipe ng Qin Group ay makakapigil sa akin. Pangarap mo lang yan, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay, pipisilan kita, tulad ng pagpisil sa isang langgam na lang. Hindi mahalaga, isa ka lang namang simpleng general at ganyan na lang kabilis magtapon ng naniniwala ka man o hindi. Kaya kitang gawing hindi na kailanman magkaroon ng karapatang magmalaki pa. Naniniwala ako. Oo naman. Pero, bago yan, gusto kong tikman ang husay ng dalawang babaeng ito. Hoy, mga ginang. Bakit kayo naglalaro ng baril ng walang dahilan? Ngayon, sa ngalan ni Wuan Jun, babariin kita, halimaw. Hay, hahaha, mahal ko. Sabihin mo, sino ang bumaril kanino ngayon? Ayan, Tito Ramon, kayo talaga ang magaling. Tama, ang taong ito ay nagsabi kanina na ang baril na ito ay ibinigay ni Wuan Jun. Kailangan ninyo siyang bigyan ng karampatang parusa. Ako ang personal na bantay ni Wuan Jun. Paanong hindi ko narinig na si Wuan Jun ay nagbigay ng baril sa iba? Nagtatangkang magpanggap na si Wuan Jun. Naghahanap ka ng kamatayan. Ako, ano itong pinagkakaabalahan ko? Nalalaman kong peke lang pala. Nakakakaba pa naman. Batang lalaki, kung wala ka ng ibang mapagkakatiwalaan, ngayong araw, ang iyong babae at ang iyong kapatid na babae, sasama sila sa akin. Hindi mahalaga. Halimaw ka. Walang kwenta. Gusto mong lumaban, ano? Bastardo, hindi mo ako basta-basta mahahawakan. At Maria. Tang ina.
Sinampal mo ako? Gusto mo na yatang mamatay. Hindi mahalaga. Gagawin kitang halimbawa para sa ginawa mo ngayon. Ang iyong mga kilos, magbabayad ka. Wo Anjun, hindi mo na kailangang magpanggap. Kahit ang babaeng mahal mo, hindi mo kayang protektahan. Hindi ko alam kung ano pa ang saysay ng iyong pagkabuhay. Batang lalaki, kung gusto mong mabuhay, lumuhad ka, at yumukod, humingi ng tawad. Kung maganda ang mood ko, baka sakali, magiging mas malumanay ako sa kanila. Nanay, kung hindi ka pa darating, hindi mo na makikita ang magkapatid na ito. Sino ang mangangahas na manakit sa inyong magkapatid? Gusto nyo na yatang mamatay. Bilisin, pabilisin ang kilos. Sa loob ng 3 minuto, kailangan kong makarating sa pamilya Reyes. Masusunod po. Ipabatid sa 5 dakilang general na agad pumunta sa pamilya Reyes. Sino mang lalabag dito ay parurusahan ayon sa batas militar. Hindi mahalaga. Pagdating ni nanay, ang iyong kamatayan ang darating. Ang araw ng aking kamatayan. Sa buong lupain, sino ang makakapagbigay ng hatol kamamatayan sa akin? Gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong ina. Kayo lang na mga inutil. Anong makapangyarihan ang kaya ninyong tawagin? Isang mahalagang tao? Pagdating pa lang ng iba, pagkakita kay Tito Ramon, natatakot na sila at naiihi. Pagdating ni nanay, bawat isa sa inyo, walang makakaligtas. Kayo na mga inutil. Pinagbabantaan pa ako? Kung gayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Ikaw na walang modo. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang unang hindi makakaligtas. Josie, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin? Siyempre, ipararanas ko sa lalaki mo. Ang sakit ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang iyong pagkakataon. Bawat isa sa inyo, walang makakatakas. Pero, kung ako at ang aking Tito Ramon ay mapapasaya ninyo, maaari kong isaalang-alang na bigyan sila ng mabilis na kamatayan. Gusto mong i-partner ako sa susunod na buhay. Sige, kung ganito pala, papatayin ko muna siya at pagkatapos ay pahihirapan kita. Josie, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ang naghahanap ng kamatayan ay kayong mga inutil. Bang! Kapag pinindot ko ang gatilyo, ang ulo mo ay sisubog. Dugot naman. Josehi, pinapayuhan kita na ibaba mo na ang baril. Kung hindi, pagdating ni nanay, wala ka ng ibang patutunguhan kundi kamatayan. Dahil nandito ang aking Tito Ramon, sino ang mangangahas na galawin ako? Jose, ano ang gusto mong gawin? Gawin mo ang gusto mo. Basta hindi si Wo Anjun. Sa buong mundo, walang makakalapit sa'yo. Narinig mo ba, basura? Gusto mo pa rin akong galawin? Pangarap mo lang yan. Paano ninyo nalaman? Ang aming ina ay si Wo Anjun nga. Tito Ramon, narinig mo ba? Sinabi niya na ang kanilang ina ay si Wo Anjun. Ang nanay mo ay si Wo Anjun? Tama. Clara Yu, Sino ang nagbigay sa iyo ng tapak? Paano magkakaroon si Wo Anjun ng mga anak na tulad ninyo? Nagtatangkang magpanggap na si Wo Anjun. Ngayon, walang makakapagligtas sa inyo. Ayoko na ring naririto na makinig sa inyong walang kwentang salita. Ngayon, padadalhan ko kayo sa kabilang buhay. Dumating na si Wo Anjun. Siya si Wo Anjun. Wo Anjun? Bakit siya nandito? Bakit biglang naparito si Wo Anjun? Kami po ay nagpupugay kay Wo Anjun. Sumasaludo po kay Wo Anjun. Maaari na kayong bumangon. Ma'am, hindi po namin alam kung bakit kayo biglang naparito. Labis po ang aming pagpapabeya sa pagtanggap. Hihingi po kami ng inyong parusa. Sinabi ko na sunduin ninyo ako. Hindi ko po matatanggap. Ma'am, mayroon po bang hindi pagkakaunawaan dito? Mayroon po akong ilang mga hindi marunong rumespeto dito. Pagkatapos ko silang maparusahan, personal po akong hihingi ng paumanhin. Hindi mahalaga iyon. Sino ang nais mong parusahan? Ma'am, sila pong mga ito, hindi lang nila minamaliit ang batas, kundi ginagamit pa ang pagiging anak ninyo upang gumawa ng masama sa labas. Ma'am, kaya't hindi ninyo sila dapat pagbigyan. Mga bulag ba kayo? Bakit hindi pa kayo yumukod at magbigay pugay kay Wo Anjun? Ano na naman? Natatakot ka ba? Natulala ka na ba? Bilas inyo, yumukod kay Wo Anjun at humingi ng tawad. Baka sakaling si Wo Anjun ay kahabagan pa kayo. Ang dapat humingi ng awa ay kayo. Xing Hao, naghahanap ka ng kamatayan. Hiyaozu, sino ang pinaghahandaan mong saktan? Mahal na pinuno, baka nagkakamali po kayo. Ang mga gumugulo ay ang mga halang na ito.
Bakit ako ang sinasaktan nyo? Hiyaozu, gusto kong itanong sa iyo, alam mo ba kung bakit ako napunta sa East Continent at ano ang layunin ko? Alam ko po, hinahanap nyo ang inyong mga anak na nawala ng maraming taon. Pero, ano ang kinalaman nito sa pananakit sa akin? Ngayon, itatanong ko sa iyo, alam mo ba kung sino ang aking anak, ano ang kanyang pangalan at apelyido, at kung nasaan siya? Ang inyong anak ay malapit lang dito sa Nayon. Pero ang pangalan at apelyido ng anak ng general ay hindi ko alam. Sige, ipagbigay alam ko sa iyo ngayon. Ang aking anak ay nagngangalang Chin. Pangalan niya ay Hao. Chin Hao. Siya ang inyong anak? Chin Hao ay anak ng general ng Katapangan. Kanina ko lang siya inalipusta. Tapos na. Mahal na pinuno. Baka nagkakamali kayo ng intindi. Ang aking tunay na anak, sa tingin mo, magkakamali ba ako? Mahal na pinuno, ako po, ay hindi ko talaga alam na si Ginoong Chin ay ang inyong anak. Pakiusap, iligtas niyo po ang buhay ko. Howard. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natagpuan ka na ni nanay. Nanay, Howard, huwag kang mag-alala. Nangangako si Nan na hinding-hindi na niya hahayaan ang sinuman. Nasaktan ka. Kayo dalawa, hindi lang ninyo inapi ang aking anak at anak na babae, kundi pati ang aking manugang at kanyang pamilya. Ang bagay na ito, mas mabuting bigyan niyo ako ng paliwanag. Mahal na pinuno, kasalanan niya po lahat. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang paninirang puri. Kung hindi ko sana sasaktan ang anak ng general. Mahal na pinuno, isaalang-alang niyo po ang taon ng paglilingkod ko sa inyo. Pakiusap, iligtas niyo po ang aking... hindi mahalaga. Kakalabas lang ng bibig mo na gusto mo, ipapatay kaming lahat. Anak ng general, kasalanan ko po. Ako po ay bulag at walang pag-unawa. Ako po ay hindi magalang sa inyo. Pakiusap, iligtas niyo po ang aking... Po, hindi niyo po ako pwedeng pabayaan. Kasalanan mo. Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko nasaktan ng anak ng general? At paano ako mapupunta sa ganitong sitwasyon? Papatayin kita ngayon. Kasalanan mo. Howard, sa tingin mo, paano natin sila dapat tratuhin? Siyempre, gawin nating mas mahirap pa sa kamatayan ang kanila. Hindi natin sila dapat hayaang mabuhay ng komportable. Narinig niyo ba ang sinabi ng ating anak? Dalhin sila dito. Patawarin niyo ako, mahal na pinuno. Ngayon, kayong dalawa naman. Paolo, tayong lahat ay pamilya. Hindi na kailangang maging ganito kagulo. Pamilya, HMM. kung hindi lang dahil sa aking kasalukuyan, estado at posisyon, ituturing niyo ba akong pamilya? Mga bantay. Dalhin silang lahat. Hay nako. Ayoko nang makita pa sila muli. Dalhin na. Opo. Mama, hayaan yung formal ko kayong ipakilala. Ito ang aking kasintahan. Ang pangalan niya ay Maria Santos. Magandang araw po, tita. Maria, gusto kitang pakasalan. Ikaw, papayag ka bang maging asawa? Ako. Gusto ko. Mabuti. Napakaganda. Dahil mahal nyo ang isa't isa. Bakit hindi? Bukas na sa Chanfo Pavilion sa Capital City. Magdaos ng kasal. Pagdating ng araw, iimbitahan ko ang lahat ng tanyag na pamilya mula sa siyam na rehiyon para sa inyong kasal. Ako namang kapatid, hindi pwedeng mahuli. Sa araw na iyon, iimbitahan ko ang mga pinakamahuhusay na negosyante sa buong mundo para sa inyong kasal. CJ, Mahal na pamilya. Sabay tayo sa kasal ng dalawang bata na maging napakasaya at makulay. Mabuti. Ito ang aking dati, matapos kong lupigin ang mga dayuhang bansa, ang mga hari ng mga bansang iyon, ay nagbigay ng singsing na ibong mandirigma bilang tributo. Ibigay ko ito sa aking manugang bilang kanilang regalo sa kasal. Ang kasal bukas. Paano ang paghahanda? Ulat, ginang, lahat ay naihanda na. Ang kasal ng anak ng general ay pinangungunahan ng pamilyang Reyes ng Capital City. Ang iba pang malalaking pamilya ay dumalo rin na may dalang mabibigat na regalo. Ang kasal ng anak ng general ay tiyak na magiging napakalaki. Kung gayon, panatag na ako.
Ano, ang anak ng general ng Katapangan ay ikakasal bukas? Kunin ng mabigat na regalo. Samahan niyo akong dumalo sa kasal ng anak ng general ng Katapangan. Kanselahin ang lahat ng aking mga lakad bukas. Pupunta ako sa kasal ng anak ng general ng Katapangan. Basta't bukas, ang kasal ng anak ng general ng Katapangan ay maging maayos. Ang pamilya Reyes namin ay tiyak na magiging ang pinakamataas sa 4 na malalaking pamilya ng Capital City. Ito ang Capital City, ang pinakamagarang hotel. Napakaganda ng dating. Ang mga bida sa handaan ng kasal na ito, ano kayang uri ng pagkatap? Ang handaan ng kasal ngayong araw ay inihanda ng aking pamilyang Reyes, ang pinakamalakas na general ng Songxia. Sa utos ni Dongfang Chan, ang nagplano at nagdaos para sa kanyang anak. Nakita niyo po ba ang singsing na iyon? Iyan ay mula pa noong araw. Nang sinupil ng general, ang mga dayuhang bansa, ang mga pinuno ng mga bansang iyon ay nagkaisa na magbigay ng tributo. Sa general, ngayon, ito ay ginamit bilang singsing na pangkasal para sa manugang ng general. Sino kaya ang babaeng iyon? Ang swerte naman, maging pili ng anak ng general. Grabe. Ang pagkatao ng babaeng iyon ay talagang misteryoso. Pero, mamaya malalaman na natin kung sino talaga siya. Si Maria Santos, bakit siya nandito? Maria Santos, huminto ka. Kayo, mga hamak na mahihirap, anong ginagawa niyo dito? Sino ang nagpahintulot na pumasok ka? Ginang, kami po ay narito para sa kasal. Maria, bakit ka rin nandito? Haha, nakakatawa talaga. Mga taong tulad ko na may ganitong estado. Natural lang na nandito ako. Kayo naman, mga hamak na mahihirap, naglakas loob sabihin na, kayo ay para sa kasal. May invitation card ba? Ako wala. Mga ganitong mahihirap, paano sila magkakaroon ng invitation card? Maria Santos, ang handaan ng kasal ngayong araw. Ng pinakamalakas na general ng Songxia, ang nagdaos para sa kanyang anak, hindi para sa inyong mga hamak na mahihirap. Ang lugar na ito, umalis na kayo agad dito. Ginang, kami po talaga ay dito para sa kasal, at kami pa nga. Manahimik ka, dalhin ang mga hamak na mahihirap na ito, at itapon palabas. Sino ang magtatangka? Chinhao, halika. Ipaliwanag mo sa kanila na kami ay dumating para sa kasal po. Ako ang nag-imbita sa pamilya ni Yuking. Kung gagawa kayo ng hindi maganda sa kanila, naku. Nag-imbita ka? Sino ba naman ang inaasahan? Ikaw ay isa lamang, yung binuhay ni Shen Yuki ng 10 taon na parang halaman. Ano naman kung hindi kami magalang sa kanila? Ikaw na basura, kakagising mo lang, dapat nasa bahay ka pa, at hindi ka dapat nandito kasama ang mga pulubong ito. Umalis ka na agad. Pinapayuhan kita na, magsalita ng may paggalang. Sino ang nandito nagdadala ng gulo? Sino ka ba? TSJ. Hindi mo man lang alam kung sino siya. Ito ang tagapagmana mula sa 4 na makapangyarihang pamilya ng Kapisera. Tagapagmana ng pamilyang Jayang. Jayang yun. Hoy bata, sasabihin ko sa'yo, ang kasal na ito ngayong araw ay para sa isang napaka-importanteng tao. Mga kilalang tao at elite mula sa buong Zhongxiao ay naririto para ipagdiwang ang kasal. Mas mabuti pang maging matalino ka at huwag kang manggulo dito. Kung wala kayong imbitasyon, yun na ang utos para umalis kayong mga pulubi. Yun nagdadala ng gulo. Naniniwala ka ba na ngayon? Kung wala kami ni Yuking, hindi niya matatapos ang kasal na ito. Kung wala kami ni Yuking ngayon, hindi niya matatapos ang kasal na ito. Ang kapal mo, mahal. Ikaw at si Shen Yuki, kayong dalawang basura. Huwag mong sabihin na kung wala ka, magagawa pa rin niya ang handaan na ito, kahit pa umikot ang mundo. Mga basura talaga. Akala mo talaga kung sino kay mga hihang. Bakit naman po, nang babastos kayo ng ganito? Ang binabastos namin ay, ikaw, mababang uri ng mahal. Linisin mo ang bibig mo. Basura, sinasadya mo bang dalhin ang mga pulubong ito para manggulo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isama mo ang babaeng iyan. At lumuhad kayo sa harap namin para humingi ng tawad. At magpatira pa ng 3 beses. Gagawin ko na lang na parang walang nangyari. Ang lahat ng ito. Nalumuhod ako at si Yuking. At magpatira pa sa inyo. Kahit pa ang mga magulang nyo ang humarap, kailangan muna nilang tanungin kung may lakas sila ng loob. Ang mga magulang ni Chin Hao, Min Ryu, at Young Master Jiang ay kabilang sa pinakamakapangyarihan sa buong Zhongxiao. Pinapayuhan kita na ngayon din. Lumuhad kayo kina Young Master Jiang at Min Ryu at humingi ng tawad. Kung hindi, sa susunod, mahihirapan kang harapin ito. Hindi sila karapat-dapat. Okay. Nakikita ko na talaga na ang basurang ito ay ayaw tumanggap ng mabuting alok. Kaya unahin ang parusa. Ngayon, ipapakita ko ang kahihinatnan ng pagsuway sa mga elite. Halina kayo. Chinhao, huwag na lang kaya. Tayo na lang kasi. Babalik na lang mamaya po. Tito, huwag po kayong mag-alala. Nandito ako. Ako ang bahala dito. Ang mga alalay na ito, putulin nyo ang mga paa, pilitin nyo silang lumuhod, at magpatira pa hanggang sa dumubo ang mga ulo. Tigilan. Ang anak na hindi karapat-dapat ay naglakas loob na maging bastos. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Sino ka ba? Chu Wuming, ikaw, isang simpleng pinakamayamang tao sa silangang bayan. Gusto mo bang dahil sa dalawang mahal na ito, magalit ang dalawang dakilang kapangyarihan ng kapital? Huwag mong sabihin ang dalawang maliit na
na bagay na yan, pati ang mga pinuno ng apat na dakilang kapangyarihan ng kapital. Ngayon, tanungin mo ako, dahil sa kanila, maglalakas loob pa rin akong magkasala. Isa na namang walang alam sa kamatayan. Hindi ko alam kung sino siya, pero hindi niya alam ang kanyang kinakalaban. Ngayon, kayong dalawa, lumuhad kayo sa lupa, at humingi ng tawad kina Ginoong Qin at Binibining Shen. Kung hindi, mula ngayon, sa kapital ay hindi mo na makikita ang pamilyang Zhao at Zhang. Ha. Shu Woman, alam mo ba, ang iyong sinasabi? Nalakas loob mo kaming pabastusin ng pamilyang Zhao ng apat na dakilang kapangyarihan ng kapital, at ang tagapagmana ng pamilyang Zhang, lumuhad para sa dalawang mahal na ito. Hindi ka nagbibiro, di ba? Xu Wuming, kahit na ako, ay hindi alam kung bakit gustong protektahan ang dalawang ito. Pero alam mo ba, ang malaking puno na inaakyat ng aking pamilya na iyan, kahit ang nasa likuran mo, ang pinuno ng kapangyarihan ng gitnang kaharian, ang angka ni Qin, ay kailangang lumuko ng 3 beses. Kung gayon, sabihin mo ang iyong pamilyang Zhao. Sino ang malaking puno sa likuran? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Halika kayo, putulin ang mga binti ng dalawang ito upang magdugo ang kanilang mga ulo at idiin ang kanilang mga ulo hanggang sa sira-sira ang ulo. Napakawalang hiya. Huwag mo pa silang hulihin. Mabuti pa, Xu Humingming, mukhang ngayon ay talagang gugustuhin na para sa dalawang basura na ito, magalit sa aking pamilyang Zhao. Linisin mo ang iyong bibig. Sina Ginoong Qin at Binibining Shen, ay kaya mo ring insultuhan? Xu Wuming, talagang naglakas loob kang tamaan ako. Mabuti pa, ngayong araw ay, ipapakita ko sa iyo, ang kapalit ng paglapastangan sa aking pamilyang Zhao. Ano nang mali sa pananakit sa'yo? Dahil lang sa ininsulto mo si Yuking, ngayon ay, hindi ko titigilan ang iyong pamilyang Zhao. Tumawag ka at sabihin kay Zhao Yorong na sa loob ng 10 minuto, ay pumunta siya rito. Sa panig ng kasal, kamusta na ang paghahanda? Talagang walang dapat maging kahit anong pagkakamali. Si Miss Sujia ay nagbabantay doon. Hindi na sayang ang aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay nakakapit na, sa malaking puno ng hari ng digmaan ng gitnang kaharian. Mula ngayon, ang aking pamilyang Zhao, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hari ng digmaan, ay manggana sa 4 na dakilang pamilya ng kapital. Hoy Zhao Yurong, Xu Wuming po. talagang napakabuti ng iyong anak na babae. Pumunta kagad sa bulwagan ng piging. Tingnan mo ang ginawa ng iyong mabuting anak. Ano na naman ang kanyang ginawa? Kung hindi ka makakarating sa loob ng 10 minuto, ang buong gitnang kaharian, ay mawawala na ang iyong pamilyang Zhao. Ano ang nangyari sa bulwagan ng piging? Xu Wuming, hello. Pumunta ka na agad sa piging. Ang kasal ni Mingyu ay malapit na. Magsisimula na. Kung hindi pa maayos ang mga taong ito, baka ang mga nasa itaas ay manisi sa atin. Shen Yuking, alam mo ba ang kasal na ito ngayon? Para kanino? Kung dadalhin mo pa ang gwapong lalaki na ito at magpatuloy sa kaguluhan, nakasakit ka ng taong hindi dapat. Pagkatapos ng araw na ito, sa lupain ng gitnang kaharian, wala na ang iyong matitirhan. Mingyu, bakit ka basta nangungulit sa amin? Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang ating nagalit? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang Phoenix Ring na iyan ay ang ngayon sa gitnang kaharian. Ang unang hari ng digmaan, si Dong Fangchan, na inihanda para sa kanyang manuga. Ngayon alam mo na kung si ang iyong pinakalaban. Kung gayon, ipakikita ko sa'yo kung anong uri ng nilalang ang iyong ininsulto ngayon. Ha, guwapong binata. Bilasan mo at ibaba ang singsing. Qin Hao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Naghahanap ng kamatayan, ha? Kung gayon, manood kayo ng mabuti. Binata, walang galang. Tito Chen, Tito Song, sa wakas dumating na po kayo. Ang batang ito, walang takot sa kamatayan. Naglakas loob na galawin ang Phoenix Ring na inihanda ng hari ng digmaan para sa kanyang manugang. Kawawa ka. Dalian mo, ibigay mo sa akin ang Phoenix Ring. Alisin mo sa iyong kamay. Binibini, ang Phoenix Ring na yan ay isang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa lupain ng gitnang kaharian. Ito ay pag-aari ng manugang ng unang hari ng digmaan ng gitnang kaharian. Napakalakas ng loob mo na suotin ang Phoenix Ring sa iyong kamay. Ako ang nagsusuot ng singsing na ito sa kanya. Ano ang magagawa ninyo? Binata, hinahamon mo ba kami? Hamon. Humph, lahat ng naririto ngayon, pati na ang tinatawag 4 na dakilang pamilya, sa aking paningin, ay hindi katumbas ng isa. Tibla ng buhok ni Yuking. Mayabang na binata, gwardya, paalisin ninyo ang batang ito at putulin ang mga daliri ng babaeng ito. Walang galang. Sina Young Master Qin at Miss Shen, sila rin ba ang inyong ginagalaw? Xu Woman, ikaw na isang simpleng pinakamayamang tao sa dojo. Bakit hindi ka nalang manatili sa dojo mo at kasama nang walang kwentang ito ay dumating ka pa rito para mamatay? Sa tingin ko, kayo ang magpapakamatay. Sa lahat po ng narito, walang mas marangal ang pagkatao kaysa kay Binatang Qin at Ginang Shen. Xu Wuming, mukhang talaga. Naloko ka ng dalawang walang kwentang ito. Sasabihin ko po sa inyo, ang isang ito ay isang vegetable lang na nakaratay ng 10 taon. Isang walang pera't kapangyarihan na umaasa lang sa babae. At ang isang ito ay isang mahirap. Linisin mo po ang bibig mo. Naglakas loob kang insultuhan si Binatang Qin at Ginang Shen. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ay, walang anuman. Hayaan silang magpatuloy sa pagtalon-talon. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa kayo makakatalon. Aking mahal, naglakas loob ka pang magpanggap dito. Mingyu, bilisan mo, paalisin mo na silang lahat. Kung hindi,
patay tayo. Shen Yuki, dahil minsan tayong naging magkaklase, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, alisin mo na agad ang singsing at dalhin ang walang kwentang ito. Lumayas kayo rito. Lumayas kayo rito. Mingyu, may dahilan kami ni Kinhao. Kung bakit kami narito, sana ay huwag ka na masyadong mapili at kung ako ay aalis o hindi. Si Kinhao lang ang susundin ko. Sige, walang kwenta. Dalhin mo na agad si Shen Yuki at lumayas kayo rito. Pwede kong isipin na walang nangyari, pero kung magpapatuloy ka pa, huwag mong sisihin sa akin kung maging bastos ako. Kung ganun, paano mo balak maging bastos? Sige, ikaw na walang kwenta. Talagang ayaw mo sa mabuting pakikip dahil nagdadala ka pa rito ng kamatayan. Para kay Shen Yuki, tutuparin ko ang inyong kagustuhan. Ngayong araw, kailangan ninyo akong patunayan. Ang aming Zhao family ay orihinal na sumunod sa utos ng War God na magdaos dito ng kasal para sa anak ng War God. Ngunit hindi ko inaasahan na ito pa ay sinira ng isang grupo ng mga walang hiya na walang pakundangan. Kung ngayon ay may dumaloy na dugo dito at ang War God ay magalit, hinihiling ko po sa inyong dalawang tiyo na ipaliwanag niyo ito para sa akin. Pamangkin, huwag po kayong mag-alala. Ang War God ay hindi naman yung tipong hindi nauunawaan ng mga bata. Ang nangyari sa kasal ngayong araw ay dahil lamang sa mga walang hiya na ito na sadyang nandito para guluhin. Kasama ko po ang iyong tiyo Song at pareho kaming lumaki na nakikita ka at hindi po namin kayo iiwanan mag-isa na humaharap sa responsibilidad. At saka, ang babaeng ito ay naglakas loob na isuot ng walang palem, ang Phoenix Ring ng War God. Dahil lamang dito, hindi po ako titigil at hindi po ako makikipagkasundo. Ningyo, huwag kang matakot kung naglakas loob silang durugin ang War God. Ibig sabihin ay sinira nila ang langit ng Zhongxiao. Sila ay hindi mabubuhay. Talaga? Basura, nagtatapang-tapangan ka pa rito. Sa totoo lang, sa puso mo ay takot ka na, di ba? Maria Shen, hindi ko sana balak makipag-away sa iyo. Ngunit ngayon, dala mo ang basurang ito. Una mong hinamon ang aking 4 na dakilang pamilya sa Imperial Capital. Pagkatapos ay nilapastangan mo ang unang War God ng Songxia. At lalo pa ang iyong malupit na intensyon. Sinira ang singsing sa kasal at nagdulot ng gulo sa aming Zhao fa. Ngayon, sa pamamagitan ng garantiya ng 3 pang dakilang pamilya sa Imperial Capital, nais kong mapunta kayo sa kawalan. Marco, paano na ito? Baka itigil na lang natin. Sa tingin ko, seryoso na sila. Tito, nanay, huwag po kayong mag-alala. Nasa akin na ito, walang makakasakit sa inyo at kay Maria. Ang natitirang oras para kay Vivian Zhao ay 3 minuto na lang. Binibining Panginoon, may problema po sa kasal. Anong nangyari? Ang 4 na dakilang pamilya sa Imperial Capital ay hindi po alam ang pagkakakilanlan ng Young Master at Young Mistress at nasa kasal ngayon at sila'y ginigipit. Ano? Talaga namang napakatapang nila. Nakalaban pa nila ang mga tao ko sa Qin Clan. Ipasa ang utos. Maghanda ng sasakyan agad. Dumating sa kasal sa loob ng 5 minuto. Gusto kong makita ang mga taong ito. Sino ba talaga ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Ang natitirang oras para kay Vivian Zhao ay 3 minuto na lang. Basura. Malapit ka nang mamatay at nagbabanta ka pa rin. Maria, hindi ko sana balak putulin ang kamay. Ngunit ngayon, kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan. Magsidate, putulin ang mga daliri niya para sa akin. Ngunit siguraduhin hindi madudumihan ng dugo ang Phoenix Ring. Tingnan ko kung maglakas loob kayo. Sino mang gustong manakit kay Young Master Qin at kay Binibining Shen ay kailangang dumaan sa aking bangkay. Renato, mukhang talagang nagpasya ka na. Natahakin ang landas na ito hanggang sa dulo. Kanina, dahil alam kong ikaw ay ang pinuno ng makapangkin clan ng Songxia at tinitingnan kita bilang isang aso. Hindi ko na lang sana pinansin. Ngunit kung ipipilit mo pa rin ang iyong pagpigil, huwag mong isisi sa akin kung hindi ko bigyan ng mukha ang King Clan. Unahin ko munang patayin ka. Kung hindi ka natatakot sa galit ng Qin Clan ng Zhongxiao, sige, subukan mo. Ano? Talaga namang napakatapang nila. Kung hindi ka po takot sa galit ng pamilya Qin ng gitnang tag-init, sige, subukan mo lang po. Sige po. Mukhang buo ang loob. Ninyong protektahan silang dalawa. Mabuti, Shu Woman, kahit hindi ko alam kung ano ang pakikipagsabuatan mo sa mga asong ito na kaya mong kalad ka rin ng pamilya Qin para lang protektahan sila. Ngayon, ininsulto nila ang batang Diyos ng digma, kaya kahit patayin ka namin, sa tingin ko, hindi tayo sisisihin ng pamilya Qin, kaya sila, ngayon, ay kailangan ng mamatay. Bata, ang pangalan mong walang takot sa kamatayan, ay kakalat sa buong siyam na lalawigan ng gitnang tag-init para sa iyo. Isa rin itong karangalan. Ang pamilya Chen ng imperial na lungsod ay handang saktan ng pamilya Qin para sa batang Diyos ng digma at patayin ang batang ito. Yuki, binigyan na kita ng pagkakataon. Kami, ang pamilya Zhao, ay sumasang-ayon. Sumasang-ayon ng pamilya Zhang. Sumasang-ayon ng pamilya So. Titingnan ko kung maglakas loob kayo. Ang 4 na malalaking pamilya ay handang saktan ng pinuno ng mga pamilya, ang pamilya Qin, para lang parusahan ng mga taong ito. Ito ay isang pangyayari sa kasaysayan ng gitnang tag-init na bihira makita sa loob ng isang siglo. Bagaman ang pamilya Qin ang pinuno ng mga pamilya, ang tunay na kapangyarihan sa gitnang tag-init ay ang batang Diyos ng digma. Para sa batang Diyos ng digma, ako po ay sumasang-ayon. Yuki, nakita mo ba? Ito ang kinahinatnan ng paghamon sa galit ng mara. Kahit pa dumating mismo ang pansamantalang pinuno ng pamilya Qin ngayon, mamamatay pa rin ka. Mingyu,
Bakit mo pa kailangan kaming ipiti? Ang pagkatao ni Kinhao ay hindi ganoon kasimple tulad ng iniisip mo. Isang walang kwentang taga-deliver lang. Anong uri ng pagkatao ang mayroon siya? Zhao Yurong. May 1 minuto pa. Mukhang nangangarap ka pa rin ng isang imposibleng panaginip. Simulan na. Maglakas loob kayo. Sugod. Gusto nyo bang magrebelde? Yuking, tito at tita, huwag kayong mag-alala. Kinatawan, dumating na po kayo. Zhao Mingyu ng pamilyang Zhao. Maligayang pagdating, kinatawan. Maligayang pagdating, kinatawan. Ano ang nangyari sa kasalan? Kinatawan. May mga maliliit na aberya. Maliliit na aberya. Opo, kinatawan. Ilang, hindi inimbitahang tao. Ang nagpalusot sa kasalan. At nagalaw pa ang singsing sa kasal ng Lord God of War. Kinatawan. Ang mga mababang nilalang na ito ay tumanggap ng proteksyon mula sa inyong tauhan. Si Chu Wuming, ang pinakamayamang tao sa silangang kontinente, na kumikilos ng walang pakundangan dito. Bakit hindi si Zhao Yuro? Ang personal na namahala sa kasalang ito. Ukol sa usapin ng kinatawan ng pamilyang Dai, ang aking ina ay kasalukuyan pumipili ng mga regalo para sa anak ng Lord God of War. Kaya ang pag-aayos ng kasalang ito ay ipinagkatiwala sa akin. Kung si Zhao Yurong ay personal na naroon at namahala sa kasalang ito, marahil para sa kapalaran ng inyong pamilyang Zhao. Ito ay magiging isang mabuting bagay. Kinatawan ng pamilyang Dai, kasalanan ni Mingyu na hindi maayos ang paghawak niya sa mga bata. Halos hayaang ilang, mga taong walang pakundangan, sirain ang kasalang ito. Walang kwentang aso. Tama. Ang dalawang taong ito, isa ay nasa kama na sa loob ng 10 taon. Isang taong kumatos na nagkaroon ng 10 taong malalaking pangarap. Ang isa pa ay ang taong naniniwala sa taong ito. Silang dalawa, hindi lamang nawala silang mga imbitasyon. Nagpalusot sila sa kasalan at nakipagsabuatan pa sa inyong tauhan. Na si Chu Wuming, sa masamang paraan, paulit-ulit na hinamon ang aking 4 na makapangyarihang pamilya ng kapitan at ang mga maharlikang naririto. Noong una, mabuti na ang payo ko. Na umalis na sila rito, ngunit hindi ko inaasahan na mas lumala pa ang kanilang ginawa at nagkasala pa ng malubhang krimen. Talagang hinawakan nila ang kay Lord God of War. Phoenix Ring na inihanda para sa kanyang manugang. Opo, kinatawan ng pamilyang Dai. Ang mga mabababang nilalang na ito ay lubhang mapangahas. Tungkol sa kanilang kasalanan ay dapat silang bitiin, si Mingyo at ako. At ang dalawa pang pinuno ng pamilya ay orihinal na parurusahan sila para malaman nila kung ano ang mangyayari kapag sinira nila ang kasal ng anak ng Lord God of War. Ang kahihinatnan, hindi ko inaasahan. Ang inyong tauhan na si Chu Wumang, paulit-ulit na humadlak. Opo, si Chu Wumang ay nakipagsabuatan sa mga nilalang na ito na sumire sa kasal ng anak ng Lord God of War. Dapat ay may parehong parusa. Ngunit kami ay hindi maglalakas loob na basta-basta humarap sa inyong tauhan. Kaya si Chu Wumang ay inaalay pa rin sa inyo para hatulan. Ngunit, ang ilang mga nilalang na ito ay paulit-ulit kaming hinamon. Dapat namin silang personal na patayin, kung hindi dahil sa personal na pagdating ng kinatawan at pagpigil kay Chu Wumang. Kung hindi, kami ay hindi talaga magagawa na maharap ang mga ito. Mabuti, mabuti, mabuti. Talaga namang mahusay ang inyong ginawa. Kinatawan ng pamilyang Dai, lubos ko kayong pinupuri. Mga bantay, patayin niyo agad ang taong ito. Putulin niyo ang mga daliri niya para sa akin. Ibalik ang singsing sa Lord God of War. Walang hiya ka. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Kumilos. Walang hiya. Maglalakas loob kang kumilos sa harap ko. Chu Wuming, nakita mo ba, ang iyong pakikipagsabuatan sa mga taong ito ay nagpagalit na sa kinatawan ng pamilyang Dai. Ipagpapatuloy mo pa ba silang poprotektahan? Ang inyong araw ng kamatayan ay dumating na. Kung gayon, titingnan ko, ngayong araw, kung sino, ang araw ng kamatayan ang dumating. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang tigas talaga ng bibig mo. Ang kinatawan ay puot na sa iyong mga ginawa dito. Ay hindi, buong Songxia. Walang sinuman ang mangangahas na isalba ang inyong buhay. Zhao Mingyu, ang pagkatao ni Kinhao ay hindi mo kayang isipin. Para sa iyo at sa iyong pamilya. Ipapayo ko sa iyo na huwag mo na kaming guluhin pa. Yuking, walang silbi ang pagsasalita pa. Ngayong araw, ang pamilyang Zhao ay tiyak na masisira. Huwag ka nang magsalita. Ikaw na walang kwentang aso. Talaga namang hinahangaan kita. Kahit sa ganitong sitwasyon na, kaya mo pa rin magkunwaring walang nangyari. Tingnan mong mabuti lahat ng tao sa kasal na ito. Sila lahat ay mga hindi mo kayang kalabanin. Lalo na kami mula sa 4 na makapangyarihang pamilya ng kapitan. At ang kinatawan ng pamilyang Qin, ang pinuwasakin ang aking pamilyang Zhao. Ay tunay na isang hangal na pangarap. Gusto mong malaman kung saan nanggagaling ang aking kumpiyansa? Sasabihin ko sa iyo ngayon, dahil ako ang inyong hari. Masyado kang mapangahas sa harap ng kinatawan ng pamilyang Dai. Ikaw na hindi alam ang iyong sinasabi. Paanong naglakas loob kang maging ganito kaya ba? Ang kinatawan ng pamilyang Dai, agad ko nang. Kinatawan po, ito. Po, kayo po ito. Kayong mga bulag. Napakalaki ng inyong tapang. Alam nyo ba kung sino siya? Paano kayo naglakas loob na insultuhan siya sa harapan ko? Nangangako pang papatayin siya. Tinitingnan ko kayong 4 na dakilang pamilya. Talagang gusto nyo nang mamatay. Kinatawan ng pamilyang Dai. Siya, ang kanyang pagkatao ay Si Qin Yin, ang kinatawan ng pamilyang Qin ng Zhongxia. Pinamumunuan ng mga miyembro ng pamilyang Qin para salubungin ang pagbabalik ng batang pinuno at batang ginang. maligayang pagbabalik, batang pinuno at batang ginang. Maligayang pagbabalik, young master.
Hindi mo na kailangan, Yuko. Impossible. Paano siya magiging young master ng Qin family? Mingyu, sinabi ko na sa iyo noon pa, na si Qin Hao ay hindi ang tingin mo sa kanya. Kung alam mo lang noon pa, hindi ka sana mapapahama. Tito, tita, hindi po ba kayo natakot? Hindi. Basta't nandyan si Chi, hindi kami nag-aalala. Batang ito, hindi po ako nahuli, di ba? Hindi ka nahuli. Sa katunayan, tamang-tama ang iyong pagdating. Kung mas maaga kang dumating, paano ko makikita ang apat na makapangyarihang angkan sa ilalim ng aking Qin family na nagpapakita ng kanilang tapang na gustong itaboy ako at si Yuking tulad ng mga asong gala na binubugbog ng walang awa. Napakalaki talaga ng inyong tapang. Naglilakas loob kayong galawin ng Young Master at Young Madam ng aming Qin clan. Ang aming Qin family sa Zongxia ay nakatataas at namumuno sa lahat ng makapangyarihang angkan sa mundo. Sabihin niyo sa akin, ako, ang Young Master ng Qin family ng Zongxia. May karapatan ba na narito kasama si Young Madam Shen Yuking? Ako ba ang inyong hari? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ng aking Young Master, Clan Head Song, Clan Head Shen? Sa mga tao di kayong dalawa ang may pinakamataas na ranggo. Sabihin ninyo, ang aking Qin clan sa Zhongxiao. Ang Young Master at Young Madam. May karapatan ba silang narito? Ang Young Master ng aking Qin family ay ang inyong hari ba? Sinabi. Oo. Walang sino man dito na mas may karapatan kaysa kay Young Master Chi at sa Young Madam. Ang Qin family ang pinuno ng mga makapangyarihang angkan sa Zhongxiao. Ang Young Master at Young Madam ng Qin family ay ang ating mga hari. Dati, ang mga makapangyarihang ito ay umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ngayong araw, sa wakas nakikita ko rin, talagang nakakabawi ng dangal. Tito, tita, simula ngayon, hindi ko nahahayaan kayo ay umaasa sa iba para mabuhay. Gagawin kong ang Shen family ng Dongzhou, ang pinakamakapangyarihang angkan sa kabisera. Qin Hao. Tita, para sa 10 taong pagsisikap ni Yuki, nangako ako at tutuparin ko. Hayaan mo na ang iyong kapatid, ako na ang bahala di. CJ. Ano na ang nangyayari sa kasal? Househead, ang inyong anak ay tila nasa kasal, na may gusot. Ano? Mabilis, puntahan ang kasal. Ngayon. Lahat ng nagpahiya sa akin, Young Master at Young Madam ng Qin family, wala akong papatawarin. Impossible. Acting head. Kilala ko siya noon pa, 10 taon na ang nakalipas. Isa lang siyang delivery boy. Isang delivery boy. Paano siya magiging Young Master ng Qin family? Tama, acting head. Matagal nang sinabi sa akin ni Mindeo na isa lang siyang delivery boy, ang mamamahala sa lahat ng makapangyarihang angkan sa Zhongxiao. Ang Young Master ng Qin family. Paano siya magiging delivery boy? Baka sakali. Ang kanyang hitsura ay halos kamukha lang, at nalinlang kanya. Nagpanggap siya bilang iyong kapatid. Tama, acting head. Hindi po ba kayo nalinlang niya? Kaya ba ang ibig niyong sabihin, hindi ko makikilala ang sarili kong kapatid? Pero 10 taon na po kayong hindi nagkita. Posible po ang lahat. Mga handal, sino ka para questionin ako? Naglilakas loob kayong questionin ako. Sasabihin ko sa inyo, si Qin Hao ay ang Young Master ng aking Qin family. Si Shen Yuking ay ang Young Madam ng aming Qin family. Naglilakas loob kayo, mag-question pa. Sino sa inyo ang naglalakas loob magtanong? Papatawanin ko siya ng parusa dito mismo. Opo. Sino? Ang naglalakas loob na gumawa ng gulo sa kasal ng tagapagmana ng Diyos ng digmaan. Mama, sa wakas dumating ka na. Silang dalawa, hindi lang walang imbitasyon, pumasok pa sila sa kasal na ito. At saka, nahawakan pa nila ang singsing ng kasal ng tagapagmana ng Diyos ng digmaan. Mga munting anghel. Sino ang nagpasok sa mga munting anghel na ito? Mga gwardya, kunin ninyo ang singsing ng kasal ng tagapagmana ng Diyos ng digmaan mula sa babaeng iyon at pagkatapos, palayasin ninyo sila. Opo. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gawin yan. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Head ng Zhao family. Hindi sila basta-basta mga munting anghel. Sila ay mula sa Qin, Young Master at Young Madam. Tama, head ng Zhao family. Hindi mo sila pwedeng galawin. Young Master ng Qin family, Young Madam, hindi ba nawala ang Young Master ng Qin family? Paano? Siya'y natagpuan. Ayon sa acting head ng Qin family, siya nga yun. Napakalaki ng iyong kayabangan, Zhao Euro, Ginang Andrea Rojas. Ang lakas ng loob mo, pati ang batang pinuno at may bahay ng angkan ng Qin. Nagawa mong galawin. Ang susunod ba, gusto mo nang palitan, ang aming angkan ng Qin bilang bagong pinuno ng mga makapangyarihang angkan sa gitnang tag-init, pansamantalang punong pamilya. Kaya pala, siya pala, ang batang pinuno ng angkan ng Qin na 10 taon nang nawawala. Patawarin niyo po ako sa aking kakulangan sa pagkilala. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo, batang pinuno ng Qin. Bukod pa rito, hanggat umiira lang angkan ng Qin, sila ang magiging pinuno ng aming angkan ng Rojas at ng iba pang mga angkan. Dali, ipatawag ang Haring Dragon ng Hilaga at sabihin sa kanya na ang batang pinuno ng Qin ay nagpagalaw sa singsing ng kasal ng prinsipe ng Diyos ng digmaan. Opo. Marahil, siya po ang may bahay ng batang pinuno. Agad ko pong ipapapresenta ang 10 bilyong piso na salapi
Bilang tanda ng aking paumanhin, tanggapin niyo po sana ito, binibining pinuno, at patawarin ang kawalang galang ng aming angkan ng Rojas kanina. 10 bilyong piso. Ang 10 bilyong piso na yon, sa tingin nyo, makakapatawad na sa kasalanan ng angkan ng Rojas. Kung hindi po nasisiyahan ang batang pinuno ng Chin, handa po akong magbigay ng 50 bilyong piso para sa may bahay ng batang pinuno. Sana po ay masisiyahan na ang may bahay ng batang pinuno at ang batang pinuno ng Chin. Kayo naman, Ang aming angka ng Chen ay, handa rin pong mag-alay agad ng 50 bilyong piso. Ganoon din po sa angka ng Song. Sumasangayon ang angka ng Jiang. Si Paolo, napakarami niyang pera. Buhay na ako ng matagal. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. At lahat ito ay para sa atin. Tito Ben, maliit na halaga lang po ito. Hindi po ito big deal. Lahat po ito ay para sa inyo. Bukod pa rito, bibigyan ko pa ng kapangyarihan ang angkan ng Shen. Ay. Ginang Rojas, pinatawad ko na po ang kasalanan nyo. Pero paano naman ang sa anak nyo? Okay lang kung ako ang tinakot ng anak. Pero naglakas loob pa siyang takutin ang may bahay ng batang pinuno ng Qin. Ano sa tingin nyo ang nararapat na kaparusahan sa kanya? Nagkasala po ang aking anak sa binibining pinuno. Agad ko po siyang itataboy palabas ng angkan ng Rojas. At hahayaan na lang po siyang mabuhay mag-isa. Ma, Huwag mo akong tawaging Maria, hindi ako ang nanay mo. Itataboy palabas ng angkan ng Rojas. Aling Teresa, hindi mo ba talaga ako, ang biyeni ng pamilyang Qin, ay binibigyan ng halaga? Bieni, hindi ko alam kung paano ninyo gustong ay parusa ang aking anak para kayo at si Panginoong Chin ay masiyahan. Paolo, hayaan na lang natin ito. Pagkatapos ng lahat, nag-aral kami ni nagbayad na rin sila. Hindi ito matatapos ng basta-basta. Bie, sinumang mangahas na apihin ka, hindi ko sila pababayaan. Aling Teresa, ang anak mo ay nagpilit sa akin at kay Bea na lumuhod sa kanya noon at yumukod sa kanya. Pagkatapos, nais niyang bugbugin ako ng patpat at paalisin sa kasal na ito. At mas malala pa, nais niyang putulin ang mga daliri ni Bea. Kung hindi, ako ang bata pa na pinuno ng pamilyang Qin. At si Bea ay hindi ang biyeni ng pamilyang Qin. Sinasabi mo, ano kaya ang magiging kapalaran namin ni Bea? Hanggat nasiyahan sina Panginoong Chin at Bieni, maaari kong parusahan sa harap ng lahat si Min Gayon na nakasakit sa inyo. Isagawa ang parusa. Mama, ako ang iyong sariling anak. Huwag mo itong gawin sa akin. Mga tauhan. Dalhin siya, isagawa ang parusa, pigilan siya, paluhurin siya kay Panginoong Chin at Bien hanggang magdugo ang kanyang ulo. Opo. Huwag po. Paluin siya ng patpat. Opo. Mama, huwag po. Ayoko na, Mama. Pukpukin siya ng todo. Paolo, kapag dumating ang Dragon King ng Hilagang Hangganan, gusto kong ang lahat ng miyembro ng iyong pamilyang Chin ay mamatay lahat. Pinuno ng pamilya. Kung ipagpatuloy ang pagpalo, baka mamatay na ang ating dalaga. Isagawa ang parusa, putulin ang kanyang mga kamay. Pinuno ng pamilya. Pakiusap, patawarin niyo po ang dalaga. Sige, paluin siya. Bie, nakikiusap po ako sa inyo. Sa ngalan po ng ating pagkakaibigan bilang magkaklase. Hilingin niyo po kay Panginoong Qin na patawarin. Hindi na po ako mangangahas pa. Paolo, hayaan na lang natin. Masyado na itong malupit. Oo nga po. Ang dalagang ito, naparusahan na po siya. Ginang Bea, Ginang Elena, sa mundo ng mga makapangyarihan, huwag magkaroon ng awa. Kayong dalawa ay nagmula sa simpleng pamumuhay. Kung hindi sana si Binibining Shen, ang biyeni ng aming pamilyang Chin, ang nakahiga ngayon sa lupa at pinapalo, ay kayong dalawa. Isa pa, nawawala na ang bata pa na Panginoon sa loob ng maraming taon. Kaya ang mga maharlikang pamilya ay mayroon ng masamang balaki. Ang nangyari ngayong araw, ay hindi lang para ipaghiganti ang biyeni, kundi may kinalaman din ito sa prestihiyo ng pamilyang Chin ng Zhongxiao. Kung hindi sila paparusahan ng mahigpit, ang pamilyang Chin ay hindi makakapagtaas ng pamilyang Shen sa isang makapangyarihang posisyon sa kabisera, kundi mawawala pa sa pamilyang Qin ng Zhongxiao ang posisyon bilang pinuno. Hampasin. Ay drag sila palabas. Opo. Zhao Yurong, hindi mo kailangang magpanggap dito. Ang kasalanan ng pamilyang Zhao ay karapat-dapat sa kamatayan. Panginoong Chi, talaga po bang walang anumang paraan para makabawi? Ang pamilyang Zhao, sa tingin nyo, ay mga makapangyarihang pamilya sa kabisera. Gumagawa kayo ng walang pag-aalinlangan. Inaapin niyo ang iba. Minolesta ninyo ang kinatawan ng aking pamilyang Qin. Ang kinahinatnan niyo ngayon ay bunga ng inyong mga gawa. Bata pa na si Lord, ang mga nangyari ngayong araw. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Oo. Talagang hindi pagkakaunawaan. Si Zhao Mingyo ay naglapastangan sa inyong pagkakakilanlan. Kami at ang dalawang iba pang pinuno ng pamilya ay naniwala. Kaya nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Sa bata pa na Panginoon at Bieni, bagaman sinabi na ito ay hindi pagkakaunawaan. Ngunit bilang pinuno ng aming mga makapangyarihang pamilya, ang pamilyang Qin, kami ay nakabangga at nakagawa ng pagkakamali. Sa bata pa na Panginoon at Bieni, kaya't nararapat din kaming humingi ng paumanhi. Ang pamilyang Chen ay handang magbigay ng kalahati ng aming yaman sa Bieni upang ipakita ang aming pagsisisi. Pamilyang Song ay pumapayag. Pamilyang Jiang ay pumapayag. May iba pa.
Lumabas kayo. Handa kaming ialay ang kalahati ng aming yaman para sa Bieni upang ipakita ang aming pagsisisi. Pagsisisi, Lene, ngayon, lahat kayo ay dapat mapuksa. Panginoong Chin, hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Hindi po ito biro, ang sinabi ninyo. Panginoong Chin, ang sinabi ninyo na biro lang. Talagang nakakagulat po sa amin. Biro, sa tingin nyo ito ay biro. Siyempre naman. Pinuno ng pamilyang Jiang. Noong panahong iyon, gusto ninyong ipapatay. Ako at ang Bieni. Malinaw pa rin sa aking alaala. Ngunit sa tingin ko, hindi yan tunog biro. Huwag po kayong maniniwala. Biro lang po lahat iyon. Sinasabi ko lang. Pinuno ng pamilyang Jiang. May narinig ka na bang kasabihan? Anong kasabihan po? Ang pinuno ay hindi nagsisinungaling. Mga tauhan, ipapatay niyo siya sa mismong lugar. Panginoong Chin, maawa po kayo sa akin. Nakikiusap po ako. Ay drag ninyo siya palabas. Panginoon, ang pamilya Song ay handang ialay ang lahat ng aming yaman para sa Bieni. Pakiusap po bigyan ninyo ng pagkakataon ng pamilya Song. Ang pamilya Chen ay handang sumang-ayon. Sumasang-ayon ako. Pakiusap, Panginoong Chin, bigyan ninyo kami ng paraan para mabuhay. Pinuno ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, kami po ay naging tapat sa pamilyang Chin. Nakita ninyo po ang lahat ng ito. Dapat po ay ipagtanggol ninyo kami at magsalita ng katarungan para sa aming lahat. Oo nga, oo nga. Katarungan. Nang nais ninyong patayin ang aming bata pa na Panginoon at Bien, nasaan ang katarungan? Sinabi ng bata pa na Panginoon. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ha ha ha. Zhao Yurong, ano ang pinagtatawanan mo? Ang mga naririto ngayon ay mga nangungunang makapang pamilya. Malalim ang ugat at malalaki ang mga pamilya. Ikaw, pinuno ng makapang pamilya ng iyong Chin clan. Dahil sa isang babae lamang, gusto mong lipulin ang aming maraming makapang pamilya. Tanungin mo ang mga nandito, sino ang handang sumuko? Tama ang sinabi ni Pinunong Zhao. Ang aming pamilyang Song ay isa sa 4 na dakilang makapang pamilya sa kapital. At dahil lamang sa isang bagong asawa, gustong lipulin kami, hindi yan magiging ganoon kadali. Jiang Yun. Nakasala siya ng malalim kay Young Master Chin at sa Young Madam. Ikaw ay nagparusa sa kanya para sa iba. Mahalata na lang kung siya ay papatayin. Ngunit kung talagang gusto mong parusahan kami, hindi kami kailanman papayag. Hindi kami kailanman tatanggapin. Hindi tatanggapin. Nais nyo bang maghimagsik? Medyo nasobrahan na kayo. Acting head, kayo, ang pamilyang Chin, ang gustong pumatay. Sa lahat ng mga makapang pamilya, nais lang naming ipagtanggol ang aming sarili. Nais mong ipagtanggol ang iyong sarili? Ang dahilan kung bakit ang iyong pamilyang Chin ay itinuturi na pinuno ng mga makapang pamilya ay dahil sa iyong ama, ang dating pinuno na si Chin Shenshen. Ang kanyang prestihiyo ay iginagalang namin. Ang anak ay magpapatuloy sa yapak ng ama. Tinatawag ka naming Chin Young Mas, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. Mayroon ka bang prestihiyo tulad ng iyong ama na si Chin Shenshen? Akala mo ba kung wala ang aking ama, hindi ko kayo kayang kontrolin? Bata, hindi mo pa nauunawaan kung ang iyong autoridad ay lihay timo dahil lamang ba sa iyong ama. Kung ipipilit mong gawin itong sukdulan, huwag mo kaming sisihin kung ang lahat ng aming pamilya ay magsasama-sama para ibagsak ang iyong pamilyang Chin. Zhao Yurong, acting head. Sa ngayon, iginagalang pa rin kita bilang acting head kung ang iyong pamilyang Chin ay hayaan pa rin ang bulok na batang ito na hindi pa natutuyo ang ipi na ipinakikita ang kanyang pagmamataas dito para sa babaeng ito. Huwag mo kaming sisihin kung kami ay magiging kaaway na ninyo. Sino ang biglang nagbago ng isip? Chin Shenshen. Mabuhay, pinuno. Mabuhay, pinuno. Tumayo na kayo. Pa, Ikaw na bata ka. Saan ka nagtago sa mga taong ito? Napakahirap kitang hanapin. Siya na ba ang biyenan ko? opo, pa. Siya si Shen Yuking, ang aking fan. HMM. Maganda ang pinili mong babae, anak. Pa, sila ang mga magulang ni Yuking. Ipapakilala ko sila sa iyo mamaya. Ngayon, hayaan mong ayusin ko muna ang mga taong ito. Sige. Nandito lang ako sa tabi mo. Tingnan natin kung paano ka lumakas sa mga taong ito. Kung kaya mo bang harapin ang mga hamak na ito. Mga langgam lamang kayo, Zhao Yurong. Kanina lang, hindi ba't sinabi mo, na gusto mong ibagsak ang aking pamilyang Kim? Nakasala po si Young Master Chin at ang Young Madam sa kami po ay nagkamali sa aming kilos. Ngunit kami po ay handang magpakumbaba at ialay ang kalahati ng aming yaman bilang paghingi ng paumanhin. Ngunit gusto mong lipulin ang aming lahat ng mga makapang pamilya. Hindi po ba'y sobra na yan? Sobrang-sobra na. Bakit sa tingin ko, ginawa ko ng tama? Young Master Chin, sigurado po ba kayo riyan? Chin Hao. Kung ganoon, huwag mo kaming sisihin kung magkakaaway na tayo. Ang mga tao na tulad ninyo, ano naman kung mag-away tayo? Chin Hao, inaamin kong napakalakas ng iyong pamilyang Chin. Kami, ang mga makapang pamilya, ay hindi hamak na mas mahina kaysa sa inyong pamilyang Chin. Kung hindi, ang iyong pamilyang Chin, ay hindi sana ang pinuno ng aming mga makapang pamilya. Ngunit kami, ang mga makapang pamilya, sa aming sariling larangan, ay nagsikap ng daan-daang taon. Malaki ang aming pinagkukunan. Kung magkakaisa kami, hindi imposibleng labanan namin kayo, pamilyang Chin. Malakas man ang pamilyang Chin. Kung magkakaisa ang aming mga pamilya.
Laban sa pamilyang Qin. Hindi tiyak kung sino ang mananalo. Mga kasama, ang pamilyang Qin, dahil lamang sa isang babae, gustong lipulin tayong lahat, malinaw na ito ay isang pagkukunwari. Gusto niyang sakupin ang mga ito. Naming mga makapang pamilya, kung hindi tayo magkakaisa, laban sa pamilyang Qin. Kung gayon, ang pagbagsak ng ating mga pamilya ay hindi na maiiwasan. Kaya naman, mga kasama, ang pamilyang Song ay susunod sa pinunong Zhao, bilang bagong pinuno ng aming mga makapang pamilya. Upang pamunuan tayo laban sa pamilyang Qin. Ang pamilyang Chen ay sumasang-ayon po. Tama po ang sinabi ni Pinuno Song. Ang aming pamilyang Zhao ay susunod po kay Pinunong Zhao. Laban sa pamilyang Qin. Handa po kaming sundan si Pinunong Zhao. Laban sa pamilyang Qin. Kung ibibigay natin ang lahat ng ating lakas, baka hindi kayanin ni Qin Shensha na labanan ito. Kinhao, nagkaisa ang mga makapang pamilya. Hindi ba ito magiging problema? Yuking, huwag kang mag-alala, mga iskalawag lamang sila. Walang problema. Halina kayo, 3 minuto para ibagsak ang pamilyang Chen. Ang utos ng batang pinuno, 3 minuto para ibagsak ang pamilyang Chen. Hahaha. Qin Hao, dati, ang iyong pamilyang Qin ay kayang magdesisyon sa aming buhay at kamatayan. Iyan ay dahil sa mga makapangyarihang pamilya ng Zhongxiao na sumusunod sa iyong pamumuno. Maaari kang magpasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Ngayon, naniniwala ka pa ba na ikaw ang pinuno ng mga makapangyarihang pamilya? Bukod pa rito, ang pamilyang Chen ay matatag at malalim ang ugat kahit ang iyong pamilyang Qin ay hindi kayang give-in sila sa loob lamang ng 3 minuto. 1 minuto. Sa loob ng 1 minuto, ang pamilyang Chen ay tiyak na babagsak. Hoy, Pinuno, nakakaranas po kami ng malaking pag-atake sa pondo. Malapit na po kaming mabaon sa pagkalugi. Qin Hao, hindi lang ang pamilyang Chen ang nandito. Magbigay agad ng kapital sa pamilyang Chen. Ang pamilyang Song ay handang sumuporta sa pamilyang Chen. Magbigay ng kapital sa pamilyang Chen. Handang sumuporta sa pamilyang Chen. Magbigay ng kapital sa pamilyang Chen. Mabuti. Kung gayon, gawin nating larangan ng laban ang pamilyang Chen. Mas mabuti kung sabay-sabay kayong ata para hindi ko na kailangang isa-isahin kayo. Lene. Qin Hao, maaari ninyong isama ang lahat ng inyong mga pamilyang makapang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagad. Hoy, Pinuno, hindi po kaya. Ang pondo ng pag-atake ay napakalaki. Ang bagong kapital na ipinasok ay hindi po sapat para pigilan ito. Ang aming pamilyang Chen ay nalugi na. Ang pamilya Chen namin ay nalugi na. Nalugi na. Ano? Nalugi na? Nalugi na? Ang kumpanya ni President Song ay nalugi na. Ang pamilya ni Patriarch Zhao ay nalugi na. Zhao Yurong. Akala mo hindi ko alam ang iyong kawalan ng katapatan. Sa mga nakaraang taon, ang iyong madalas na pakikipag-ugnayan sa mga usapin ng War God Temple. Akala mo hindi ko alam. Sabihin ko sa iyo ang matagal na akong naghanda bago ako dumating. Hinihintay lang ang ngayon. Malaking laban na ito sa iyo. Young Master Qin. Handa akong saktan ng sarili ko para humingi ng paumanhin sa iyo. Pakisapang iligtas mo ang aming pamilyang Chen. Handa rin akong magpakamatay para magbayad ng kasalanan. Panginoon, pakiusap, iligtas ang pamilyang Song. Handa kaming magpakamatay. Panginoon, pakiusap, iligtas ang aking pamilya. Bakit kayo lumuluhod? Tumayo kayong lahat. Oh, Zhao Yurong. Ang pamilya mong Zhao ay nalugi na. Anong mga alon pa ang kaya mong buuin? Qin Hao, batang lalaki ka. Sa tingin mo ba talaga na ngayon, wala akong inihandang plat? Ngayon, tiyak na masisira ang iyong pamilyang Qin. Ngayon ang kasal ng anak ng dakilang mandirigma. Kailangan walang kahit anong pagkakamali po. Naiintindihan niyo po ba? Opo, ako po ay ipinadala ni Ginoong Zhao. Mayroon po akong ibabalita sa dakilang Haring Dragon. Sabihin mo, dakilang Haring Dragon po, may nangyari po sa kasalan. Ano, si Marco po, ang batang Panginoon ng makapangyarihang angka ng Qin. Siya po ay, sa dakilang mandirigma, ang singsing na phoenix ng manugang ng dakilang mandirigma, ay isinuot niya sa kamay ng isang cute na babae. Kahangalan, ibalita agad sa dakilang mandirigma na, may kaunting gulo po sa kasalan. Ako na po ang bahala. Opo. Marco, ngayon, tiyak na magigiba ang pamilya Qin mo. Ginoong Zhao, ano po ang ginagawa nyo? Hahaha, magigiba ang pamilya Qin. Ha, sabihin mo nga. Tama nga po, bakit nyo po nasabi yan? Dahil siya at ang cute na babaeng yun ay nakasakit sa dakilang mandirigma, kaya nakagawa sila ng karumal-dumal na krimen. Ha. Marco, isinuot mo ang singsing na phoenix sa kamay ng cute na babaeng ito. Binastos mo ang dakilang mandirigma. Ngayon, ang pamilya Qin mo ay tiyak na magigiba. Ha. Qin Hao, ngayong araw, tiyak na masisira ang iyong pamilyang Qin. Ha?
Isang singsing. Kung inilipat ko. At saka, sa ilalim ng langit na ito, walang sinuman ang mas karapat-dapat kaysa kay Yuki na isuot ang singsing na ito. Chin Hao, napakayabang mo pa kahit malapit na ang kamatayan. Alam mo ba, na ang kaaway mo ay ang numero 1 war god ng Zhongxiong? Chin Hao, kahit pa ang iyong pamilyang Qin ay kasing yaman ng bansa, o kahit pa nagmamay-ari ng Zhongxiong, lahat ng kapangyarihang pinansyal ng mga sekta, may isang bagay, na alam mo kahit hindi ko sabihin. Iyon ay, ang tunay na tuktok ng kapangyarihan sa Zhongxiong, ay ang numero 1 war god ng Zhongxiong, si Dong Fengchan. At ano naman? Chin Hao, huwag ka nang magpanggap. Sasabihin ko sa iyo, ako, kasama ang mga mahusay na general ng War God Sir, ay malapit na kakilala ng Northern Border Dragon King. Kung babayaran mo ngayon ang lahat ng mga kawalan namin, lahat ng pinsala, at saka lumuhod, at yumukod ng ilang beses para sa akin, siguro ay maaari ako hilingin sa Northern Border Dragon King. Napakiusapan ng War God Sir, napatawarin ka, ang iyong buhay at ang ng cute na ito. Kung hindi, ang iyong pamilyang Qin ay maghihintay na lang na mapatay ng War God Sir. Ahahahaha. Hahahaha. Cute, bakit ka tumatawa? Zhao Yurong, pustahan tayo. Naniniwala ka ba na ang numero 1 war god na binabanggit mo ay hindi ako kayang gawin anuman? Bata, arogante, Madam Zhao, huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Aksyon na tayo agad. Dakpin sila. Maaari pa tayong humingi ng gantimpala mula sa War God Sir. Chin Hao. Ngayon, ang iyong pamilya Qin at ang pamilya ng cute na ito, wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay. Dakpin sila. Atake. Ang mga tauhan ng aking pamilyang Qin ay mga retiradong elite soldier mula sa southern border. Kayo lang na mga basura ang gustong makipaglaban sa aking pamilyang Qin. Chin Hao, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi ba't sinabi nyo na gusto nyong patayin ang aking pamilyang Qin? CJ, ngayon, uunahin ko kayong patayin. Nangangahas ka. Ano ang hindi ko magagawa? Ilabas sila at bugbugin hanggang Tara na. Chin Hao, matagal ko nang ipinaalam ang sitwasyon dito, sa Northern Border Dragon King po. Malapit nang dumating ang Northern Border Dragon King. Ikaw at ang cute na ito at ang iyong pamilyang Qin ay naghihintay na lang na mapatay. Ha ha ha. Dumating na ang Northern Border Dragon King. Bata, ang laki ng iyong tapang. Nais mo bang magyimagsik? Mahal na Dragon King po, sa wakas, dumating ka na po. Kung mas nahuli ka pa, ang aming Zhongxiao clan ay mapapatay na sana ng cute na ito po. Mahal na Dragon King po, ang cute na iyon, hindi lang inilagay ang singsing ng War God Sir sa kamay ng magandang babae, kundi gusto pa tayong patayin. Mahal na Dragon King po, ang pamilya Qin ay napaka-arogante, kailangan silang parusahan. Pumagitna ka para sa amin. Habang nandito ako, hindi sila makakagawa ng masama. Ang Northern Border Dragon King, si Xiao Zontian. Qin Shenshen, gaano kalaki ang iyong tapang? Ipagawa mo agad ang magandang babae, natanggalin ang Phoenix Ring ng War God Sir, at ibalik sa dati. Xiao Zontian, kung hindi ka naman sa tabi ni Dong Fengchan para maglingkod at maghintay, bakit ka nakikialam sa napakaraming bagay? Ang tapang mo, diretso mong binanggit ang pangalan ng War God Sir. Gusto mo bang mamatay? Ano naman kung tawagin ko siya sa pangalan niya? Kahit pa nandito si Dong Fengchan, lalapitan ko pa rin siya sa harapan niya. At tawagin ang pangalan niya, ang arogante, Qin Shenshen. Huwag mong isipin na dahil mayroon kang si Li Kongsen, ang Southern Border War Emperor na susuporta sa iyo, hindi kita magagalaw. Ngayong araw, ikaw at ang magandang babae na iyon ay nakapagkasala sa War Emperor Sir. Kahit ang Southern Border War Emperor ay hindi kami iligtas. Mga bantay, dito. Ipadakip niyo ang lahat ng miyembro ng pamilya Diyos ng Digmaan. Ang mensahe mula kay Xiao Zontian, ang Dragon King ng Hilaga. Sa kasal ng iyong anak, may kaunting problema. Anong problema? Ang pinuno ng makapangyarihang angkan ng silangan, ang prinsipe ng angkan ni Santos, si Paulo Santos, ay lihim na tinanggal ang Phoenix Ring na ibinigay mo at isinuot sa kamay ng isang babae. Nagdulot ito ng galit sa mga makapangyarihang angkan at nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. Ang mga makapangyarihang ito, talaga namang naghahanap ng kamatayan. Hinamon nila ang aking anak. Ano, ang prinsipe ng angkan ni Santos ay ang tagapagmana? Mahaba ang kwento. Mayroon pa ba? Si Xiao Zontian, ang Diyos ng Digmaan, ay hindi alam na ang prinsipe ng angkan ni Santos ay ang tagapagmana. Nakapunta na siya doon upang mamagitin. Ano? Ito'y lubhang kalapastanganan. Bilisan ninyo papunta sa kasal. Oh, berde ka. Xiao Zontian, alam mo ba kung sino ang aking ina? Ano ang pakialam ko kung sino ang iyong ina? Sige, maghihintay ka sa pagsisisi sa bandang huli. Dakpin sila. Kayong lahat, ipagtatanggol namin ang aming pinuno hanggang kamatayan. Paulo, ikaw, dalhin mo si Bea at ang iyong tatay at umalis na kayo agad. Ako na ang haharap sa kanila. Dito, huwag po kayong mag-alala. Sa buong dakilang kaharian ng silangan, walang sinuman ang makakasakit sa inyo. Lahat kayo, dakpin, ilalabas at papatayin. Tigil. Xiao Zontian, Emperador ng Digmaan sa Katimugan, Li Kongsen.
Nagpapakamatay ka. Naglakas loob kang saktan ng pamilya Santos. Anong mangyayari kung nagawa ko? Ang batang yon ay naghahanap ng kamatayan. Ang magandang babaeng yon ay naglakas loob na isuot ang singsing ng Diyos ng digmaan sa kanyang daliri. Sabihin mo, hindi ba siya dapat mamatay? Ang batang iyon mula sa pamilya Santos ay naglagay pa ng singsing ng Phoenix, ng Diyos ng digmaan sa magandang babaeng iyon. Sila ang unang uminsulto sa Diyos ng digmaan. Walang hiya ka. Si Ginoong Paulo Santos at Ginang Bea Reyes ay hindi mo maaaring insultuhan. Lee Compson, pinapayuhan kitang huwag manghimasok para hindi mo maranasan ang galit ng Diyos ng digmaan. Kahit na, kailangan kong harapin ang galit ng Diyos ng digmaan. Manghihimasok pa rin ako sa bagay na ito. Sige, may daan patungong langit ngunit hindi mo tinahak at sa impyerno'y nagpapakita ka ng sarili dahil naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang magtaka sa akin, mga mandirigma ng dragon, sumunod sa utos. Po, patayin kaagad ang lahat ng miyembro ng pamilya Santos. Kung may sino mang humadlang, patayin silang lahat. Ang pinuno ng Diyos ng digmaan ng silangan ay narito na. Lahat kayo, tigil. Maligayang pagdating, Diyos ng digmaan. Tapang, bakit hindi kayo lumuluhod sa Diyos ng digmaan? Tagapagbantay, pilitin ninyong lumuhod sila. Hindi nagalit si Xiao Zontian, ang Diyos ng digmaan. Bakit ka nagmamadali? Bakit hindi mo sila tanungin kung bakit sila hindi lumuluhod? Ikaw. Mama. Sige na, dumating na ang ating mga bisita. Posible kayang siya ang anak ng Diyos ng digmaan? Mama. Kaya siya ang anak ng Diyos ng digmaan? Ang tagapagmana ng Diyos ng digmaan. Hindi nakapagtataka na sinabi niya na hindi matutuloy ang kasal nang wala siya. Hindi nakapagtataka na naglakas loob siya na isuot sa babaeng iyon ang singsing ng Diyos ng digmaan. Siya pala ang tagapagmana ng Diyos ng digmaan. Ang tapang ni, hinamon ninyo ang aking anak at ang kanyang asawa. Ako po ay nararapat mama sa aking paglapastangan kina Ginoong Paulo Santos at Ginang Bea Reyes. Nais ko pong pumutol ng aking braso bilang kapatawaran upang humingi ng tawad sa inyo. Tagapagbantay. Po. Lahat ng naririto, na uminsulto sa aking anak at manugang na babae, kalad ka rin palabas at patayin ka agad. Po. Tungkol naman sa Diyos ng digmaan ng Hilaga, tanggalin ang titulong Dragon King ng Hilaga, at ibaba bilang isang general na ipapadala sa Hilaga. Salamat po sa pagpapatawad. Diyos ng digmaan, patawarin niyo po kami. Si Roxanne Zhao po, siya ang nanggulo sa amin. Diyos ng digmaan. Doña Elena, ang aming pamilyang Chen ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian, kapalit ng aming buhay. Kalad ka rin palabas. Diyos ng digmaan, patawarin niyo po kami. Lahat kayo, umalis na kayo rito. Mang Arturo. Tatay, kayong dalawa ni Mama. Noong unang panahon, ipinadala ka ni tatay sa ibang lugar para magsanay pero hindi pumayag si mama. Tapos, naglaho ka, kaya nagalit si mama kay tatay. Sa loob ng 10 taon, hindi kayo nagkita. Nagkamali ako. Rie. Ngayon, walang sinuman ang makakapigil sa ating kasal. Paulo, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking anak na babae. Alang-alang sa 10 taon niyang pag-aalaga sa iyo, kailangan mo siyang ingatan at mahalin ng husto. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 10 taon, si Bea ay hindi tumalikod sa akin. Sisiguraduhin kong mananatili akong tapat sa kanya, sa hirap at ginhawa. Ako, si Paulo Santos, ay nanunumpa sa inyo. Kung sakaling pababayaan ko si Bea sa buhay na ito, siguradong hindi ako magkakaroon ng magandang wakas. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ayokong may mangyari sa iyo. Sa loob ng 10 taon, maraming hirap ang dinaanan mo. Ang gintong mapa na ito, simbolo ng aking kayamanan. At ang singsing na ito, simbolo ng aking kapangyarihan. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang burahin lahat ng kahihiyan na dinanas mo sa 10 taon na ito. Ipapanukala ko sa lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa dakilang kaharian ng silangan na ikaw ang magiging pinakanagniningning na babae. Bea, handa ka na bang maging asawa ko? Opo. Ngayong araw, ipapanukala ko sa dakilang kaharian ng silangan na ang angkan ni Santos ay may bagong punong may bahay. Siya ang pinakamarangal na babae sa mundong ito. Ang pangalan niya ay Bea Reyes.